Ano to? Napalingon si Wayne nang marinig ang malakas na tinig ni Ruel. Ito ang kanyang assistant. Nasa living area ito ng kanyang penthouse at abala na sa pagbubuklat sa laman ng kanyang maleta. Galing siya sa 3-day trip sa Davao para sa mga bago nilang investors at pinapakuha niya rito ang mga dokumentong pirmado na ng UK at Dubai investors. Sir? Tumingin to sa kanya. Hawak ang isang box ng adult toy. Kay Miss Winona ba to, sir? Ang tinutukoy nito ay nag-iisa niyang kapatid na nagpabili ng kung ano-anong pasalubong. Ito rin ang dahilan kung bakit bumili siya ng bagong maleta at kamuntikan pang maiwan ng flight niya. Nag-isang linya ang mga kilay ni Wayne at madaling napalapit sa tabi nito. Hinalikwat niya ang laman ng maleta at nakitang karamihan sa laman niyon ay pambabae. Nagamit pala nito si Miss Winona? Sabi pa rin ni Ruel habang binabasa ang label ng box na hawak. Jeez. Anya, noon nang nag-sink in sa isip niya ang nangyari. Sir? This is not my luggage, Ruel. Ano po? Paano hindi ito? Hindi ba kay Miss Winona rin ang mga underwear na to at bra? Akmang kukunin pa ni Ruel ang tinutukoy pero madaling hinampas ni Wayne ang palad nito. Don't touch it. Hindi nga akin ang maletang to, hindi ba? Siguradong nagkapalit kami ng isa sa mga pasahero at nasisiguro kong magkapareho ang mga maleta namin. And that's not for Winona, for Christ's sake. Hinaklit niya ang box ng adult toy kay Ruel at pabastang ibinalik sa loob ng maleta. Pagkatapos, pikit mata ring ibinalik niya ang lahat ng gamit doon. Kabilang na ang mga underwear na nasa isang plastic saka isinara ng maayos. Kung hindi sa inyo to, nasa ng maleta mo, sir? Tanong pa ni Ruel. Malamang nasa may-ari nitong luggage na to, o kaya nasa airport pa. Pilosopong tugon ni Wayne sabay hinga ng malalim. Hindi niyo po ba napansin ang bag tag? Malamang hindi, kaya nga narito yan, di ba? Saka may katawagan akong investor kanina kaya di ko na binasa ang tag. My bad. Anyway, call the airline. Ask for the manifest. Ako na bahala sa airport. We need to get my luggage now. Anya at hindi na nag-abalang silipin ang bag tag ng maleta kung kanino yon. Sige, sir. Sa mga sumunod na sandali ay abala na sina Wayne at Ruel sa pagtawag sa airport. Ginamit na niya ang kanyang connection para i-prioritize ang sitwasyon niya. Inutusan niya si Ruel na ipadala sa airport ang picture ng maletang napunta sa kanya para mas mapadali ang lahat. Hindi kasi pwedeng hindi nila makuha ang maleta niya sa araw ding to dahil may meeting siya sa board members mamayang hapon. Hindi naman nakalain ni Wayne na bibigyan siya ng kanyang ama ng ultimatum at ang nakasalalay roon ay ang posisyon niya bilang CEO ng Montelibano Corporation. Gusto nitong mag-asawa na siya at bumuo ng pamilya. But he's just 30 for Christ's sake. Nag-e-enjoy pa siya sa pagiging binata at pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Kaya nga napilitan siyang maghagilap ng investors para patunayan ditong kayang-kaya niyang pamahalaan ang kanilang kumpanya. Ngunit higit isang oras na sila naghihintay ni Ruel pero wala pa ring balita mula sa mga tinawagan nila. I can't wait any longer, Ruel. Ani Wayne sabay tayo. Teka sir, saan ka pupunta? Habol ni Ruel sa kanya. Sa airport. Po, hindi kaya mas mainam na maghintay na lang tayo ng tawag nila? Ruel, the clock is ticking. At habang lumilipas ang oras, palayo na ng palayo ang maleta ko. At paliit din ng paliit ang tsansang may present ako sa board ang mga accomplishments ko. Pero sir, traffic po. Napaisip sandali si Wayne. Call our chopper. Yun na lang ang gagamitin ko para mapadali ang lahat. Napabuntong hininga to. Sige sir. Saktong kausap na ni Ruel ang piloto niya nang biglang mag-ring ang telepono niya. Agad niya yung sinagot nang hindi tinitingnan ng caller. Hello? Iritableng wika ni Wayne. Hey, ganyan ka na ba ngayon sumagot sa telepono mo? Napahagod ang kamay niya sa noo nang marinig ang boses ni Alina, ang best friend niya. I'm sorry but I can't talk to you right now, Alina. May importante akong ginagawa. Para magtatanong lang naman kung kumusta ang lakad mo. Ang daya mo talaga. Ang kaibigan kasi ang dahilan kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makausap at mapapirma ang Dubai investors. In some other time, please. Oo na po, Mr. Montalibano. Bye. Pagkapindot ni Wayne sa end button ay muling tumunog ang cellphone niya. Ang contact niya yun sa airport. Yes. Pinakinggan niya ang sinabi ng nasa kabilang linya. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang natawagan na raw ng mga ito ang nakapalitan niya ng maleta. Can I go there and get it now? May mga importante akong gamit sa luggage ko na yun. Naipanda ko na rin ng chopper ko. Ani Wayne,
Tumatango-tango siya habang nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Okay, pupunta na ako sa meetup location na binigay nyo. Pakisabi sa nakapalitan ko ng maleta na darating ako within 30 minutes. Thanks. Tuloy-tuloy niyang wika bago nagpaalam sa kausap. Sir, saan ka po pupunta? Ani Ruel. Nakontak na ng airline na nakapalitan ko ng maleta at naayos na rin nila ang retrieval. Okay po, saan tayo ngayon, sir? We're flying to Laguna. Taga ron daw ang nakakuha ng maleta ko. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang elevator. Teka sir, yung maletang ibabalik natin. Bitbitin mo. Dumiretso silang dalawa sa rooftop at doon na hinintay ang kanyang chopper. Naipikit na lang ni Win ang mga mata dahil ang pahinga at pagligo na naisa na niyang gawin ay hindi na nangyari pa. Samantala, si Rowena naman na tinawagan ng tauhan ng airline ay agad na naghanda. Hindi pa halos nagiinit ang pang-upo niya nang madiskubring ibang maleta ang dala niya. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang ibabalik mismo ng kapalitan ang maleta niya. Dahil sa pagod ay hindi na rin niya napansin ang bagtag ng maleta. Isa pa'y kahawig na kahawig yon ng luggage niya, kaya naman yun ang dinampot niya. Kung hindi pa nga tumawag ang airline, hindi niya malalaman na iba pala ang nabitbit niya. Saan daw kayo makikita? Tanong ni Daphne, ang best friend niya mula pa noong high school at kababayan na rin. Naroon to sa bahay nila at inabangan talaga siya dahil excited itong makita ang mga dala niyang samples. Walking distance lang ang bahay nito sa kanila. May sarili silang online shop ng apparel. Naisipan nilang itayo yun may 3 taon na ang nakararaan. Si Daphne ang investor dahil mayaman to, habang siya naman sa managing at accounting dahil tapos siya ng business management. At sa loob ng 2 araw ay nasa Davao siya dahil sa isang expo na ginanap doon. Siya ang pinapunta na kaibigan dahil mas may alam siya sa operasyon ng negosyo. Sa Amihan's Resort and Spa raw, ang sabi ng kausap ko naka-chopper daw ang kukuha ng maleta at doon lang sa resort may helipad na malapit dito sa atin. Alam mo na, high-end resort kasi. Nakipag-coordinate na rin ng airline sa kanila. Exchange luggage daw ang setup. Sagot niya habang sinisipat ang sarili sa salamin. Wow, bigatin siguro may-ari ng maletang yan. Di chopper eh. Kung airport kasi ang masusunod, baka ilang araw pa bago mo makuha ang luggage mo dahil sa kung ano-anong report at dokumento na ipoproseso nila. Teka, nakita mo ba ang laman? Baka may cash. Sabi ng kausap. Ano to? Flood control? Malay-maleta lang, besh? Malay mo naman. Buksan mo na tapos bawasan natin. Excited na tinungo ni Daphne ang maleta pero madali niya yung iniiwas dito. Tumigil ka nga. Mamaya niyan, hindi pala perang naman yan. Paano kung pinagbabawal na gamot pala? Di nasangkot pa tayo. Oo nga no. Isa pa, ang sabi ng taga-airline, important documents daw ang laman yan. Malay ko naman sa mga dokumentong yun. Mawala pa, di bayarin ko pa. Wala naman akong sinabi ah. Teka, nabasa mo ba ang name ng may-ari ng maleta? Hindi pa. May pagkasyong nga rin ako dahil hindi ko man lang binasa yan pagbabasa conveyor sa NAIA. Medyo siyang nga kayo pareho sa part na yan. Baka di rin nagbasa yung may-ari niyan. Napailing na lang si Rowena. Oo na, aminado na akong lutang. Antok na antok kasi ako kanina at pagod eh. Sige na, punta na ako sa tagpuan at within 30 minutes daw ay narito na siya. Pero ano kaya sa palagay mong reaction niya nang makita niya ang laman ng maleta mo? Siguro iniisip niyang may pagkamanyak ka. Tatawa-tawa ang wika ng kaibigan. Daphne? Pulang-pulang saway niya rito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagka-adult item ako sa maleta. At gaya ng napag-usapan natin, mag-survey muna tayo kung idadagdag pa ba natin yun o hindi. Maayos na naman ang kita natin at may mga suki na rin tayo. Oo na, sorry naman. Pero ibenta pa rin natin ang mga samples na yun para malaman natin kung kakagatin ng mamimili. Sige na, aalis na ako at baka, Nanay! Anang 2 matinis na tinig na bigla na lang sumulpot sa harapan nila ni Daphne. Oh, bakit gising na agad kayo? Di ba sabi ko matulog muna kayo? Ani Rowena sa mga anak. Oo nga po, kaso nanay, hindi pa po kami inaantok ni Kuya River eh. Sagot ni Rain ang bunso sa kambal niyang anak habang kinukusot-kusot pa nito ang mga mata. Ay sus, naparami sigurong kaya niyo ng matamis kanina, no? Hindi naman po, sagot pa ni Rain. Aalis po ulit kayo, nanay. Akala ko po tapos na ang meeting mo. Sabi naman ni River na nakatingin sa maleta niya. Nako, pupunta lang ako sa Amihan's Resort. Kailangan kong ibalik ang maletang to kasi hindi pala to akin.
Di ba, bilin ko sa inyo na kapag hindi sa inyo, huwag niyong kukunin. Tumangon dalawa. Kaya ganun ang gagawin ni nanay, kasi nga hindi to sa akin kaya isusoli ni nanay. Sabay na wika ng mga to. Madaling makaunawa ang dalawa dahil 7 taong gulang na mga to. Bukod sa matatalino, mature na rin kung mag-isip. Isa pa, maaasahan na rin ng mga to. Don't worry mga babies ko, hindi pa naman aalis si Ninang Daphne. Siya muna ang magbabantay sa inyo habang wala pa si na lolo at lola, okay? Ani Rowena. Okay po, nanay. O sige, kiss na si nanay para makaalis na ako at makabalik agad. Tapos matulog na kayo Hindi kayo lalaki ng mabilis. Sabi pa ni Rowena. Sumunod naman ang dalawa bago muling pumasok sa kwarto ng mga to. Ay, believe na talaga ako sa pagdidisiplina mo sa kambal. Aba, paid off ang paghihirap mo sa loob ng 8 taon Bukod sa parehong bibo at matalino, ang gagalang at ang babait pa. Hats off na talaga ako sa iyo, Franny. Palatak ni Daphne. Natawa si Rowena. Oo na, diyan ka na nga muna at baka mainip na yung may-ari ng maleta. Sige, tawagan mo agad ako kapag nakuha mo na Oo, ikaw na bahala rito, Daph ingat. Pagkatapos magpaalam ay lumabas na sa kanilang semi-bungalow house si Rowena. Taga-Pakyal siya, isang tahimik na bayan sa Laguna. Kabilang sa tinatawag ng middle class ang pamilya niya dahil malawak-lawak din ang naiwang lupain ng mga lolo't lola niya sa kanyang ama, na isang agriculturist at tumutulong sa mga magsasaka sa kanila. Ang kanyang kuya Jello naman ay isang engineer na nakabase sa Dubai. Hindi naman kalayuan kina Rowena ang meet-up location, kaya wala pang 1 oras ay narating na niya ang resort. Manong guard, excuse me ho. Kuha ni Rowena sa atensyon ng gwardya. Yes, miss. Ano yun? Ako yung makikipagpalit ng maleta. Ang sabi ng kausap ko na i-coordinate na raw rito sa inyo. Okay po. Nasabi na nga po yan sa akin ng mga tagaloob. Pasok ka na. Salamat, Manong. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa resort. Hindi naman yun ang unang beses na nakarating doon si Rowena dahil minsan na rin silang inaya roon ni Daphne. Pagdating sa reception area na nasa loob ng isang 10 palapag na gusali, ay agad na nagtanong si Rowena. Miss, ako yung makikipagpalitan ng maleta. Andyan na ba yung kukuha? Naku, oo. Mabutit dumating ka na. Kanina pa nga sila rito. Naroon sila sa may pavilion. Iginiya siya roon ng receptionist. Maganda at relaxing ang pavilion dahil may man-made waterfall doon. Medyo kakaunti rin ang tao roon dahil simula pa lamang ng summer season. Ayun siya, ma'am. Itinuro sa kanya ng receptionist ang isang lalaking nakatalikod sa gawin niya. Nakaupo ito malapit sa garden. Sige, salamat. Nakangiting wika niya. Tumango naman ito at nagpaalam sa kanya. Huminga muna ng malalim si Rowena bago lumapit sa lalaki. Excuse me, sir? Kuha niya sa atensyon nito. Lumingon sa kanya ang lalaki at kung hindi siya nagkakamali, saglit itong natulala. Nasa heaven ba ako o earth pa rin? Bakit may anghel? Anito. Natawa si Rowena. Thanks for the compliment, sir. Ikaw bang kapalitan ko ng maleta sa airport? Oo, ako nga. Kung ganoon, heto na maleta mo. Hindi ko pinakialaman ng laman yan, ni hindi ko rin binasa ang bag tag. Ngayon ko lang nalaman na lalaki palang may-ari nitong maleta. Anya sabay abot ng maleta rito. Oo nga no, bukod sa lutang ako sa biyahe, di ko man lang din napansin na mas magaan pala ang maletang to. Siya nga ka talaga, Rowena. Huwag ka na talagang uulit. Sabi niya sa isip habang iniaabot sa lalaki ang luggage. Pero ang totoo dahil sa curiosity, binuksan at sinilip naman talaga ni Rowena ang maleta kanina sa bahay pagkatawag ng taga-naiya. Pero hindi na niya yung pinangahasang bulat-latin, lalo at nakita niya na mga dokumento ang nasa ibabaw ng mga damit. Oh, ikaw palang kapalitan ni sir ng maleta. Late ko na rin nabasa ang bagtag ng maleta mo nung pinapicturean ni sir sa akin. Akalain mo yun? Akala ko matandaan na may-ari nito. Pero ang ganda pala. Hindi naman. Pero mabuti na lang at malapit ka lang, miss. Kung hindi, baka kung saang lupalop na kami nakarating ni Sir Wayne. Nangingistap ang mga matang wika ng lalaki. Wayne? Anya. Rebel, let's... Napatigil ang lalaking bigla na lang sumulpot sa tabi niya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Akala ni Rowena na mamanig-mata lang siya, pero kahit anong kurap niya, gulat na mukha pa rin ng kaharap ang nakikita niya.
Mga ilang segundo rin na mayani ang katahimikan sa pagitan nila bago ito muling nagsalita. Rowena? Sandali siyang napapikit. Ganoon pa rin ang epekto sa kanya ng pagtawag nito sa kanyang pangalan. May halong lambing at nakakakiliting sensasyon. Magkakilala kayo ni Miss na mukhang anghel, sir? Basag ng lalaking kausap niya kanina sa tila mahikang bumalot sa kanya. Umayos sa pagkakatayo si Rowena. Just give me my luggage para makaalis na ako. Malamig niyang wika. Ma'am? Anang lalaking tinawag na Ruel at halatang nagulat. Yung luggage ko, kuya. Anya. Napakurap-kurap si Ruel sa lamig ng tono niya, kaya madaling iniabot sa kanya ang maletang nasa kabilang tabi nito. Heto na, ma'am. Walang labis, walang kulang. Thanks. Ito na ang luggage niyo. At pagkasabi niyon ay walang lingon na umalis si Rowena. Siguro nakasampung hakbang na siya mula sa kinaroroonan ng dalawa nang tawagin ni Wayne ang pangalan niya. Rowena! Rowena, wait! Pero hindi siya lumingon. Mas binilisan pa niya ang paglalakad. Rowena, stop! Anitong tila kulog na bumalot sa buong pavilion. Lahat tuloy ng mga naroon ay napatingin sa kanya. Nanginginig ang katawang tumigil siya na hindi lumilingon. Dama niya ang nag-uumapaw na presensya ng lalaking isang hakbang na lang yata ang layo sa kanya. After all these years, tatalikuran mo na lang ba ako? Mahinang wika ni Wayne, may pagsusumamo. Napapikit siya at nanginginig ang mga labing nagsalita. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Mr. Montelibano. Meron, Rowena. Alam mong meron. That was all in the past. Huwag na nating ungkatin. Really? Dahil ba sa asawa mo? Dagling napaharap si Rowena sa lalaki. Halo ang galit at pagtataka sa muka. Asawa? Sinong asawa? Tanong niyang sandaling nakalimutan ang ginawang excuse noong maghiwalay sila. Hindi ba nagpakasal ka sa ibang lalaki? Kasal? Napaisip siya, pagkuway napatango-tango. Oo nga pala. Oo, nagpakasal nga pala ako kaya itigil mo na kung ano man ang gusto mo sabihin. Just like that, huh? Bakit? Ano pa bang gusto mong sabihin? Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Gusto mo ng sorry? Fine. Sorry, Wayne. Tapos? Malakas na wika ni Rowena. Wala na siya pakialam kahit kanina pa sila pinagtitinginan ng mga tao. Ano, may sasabihin ka pa ba? Kasi kung wala na, uuwi na ako dahil hindi naman ako kagaya mong bilyonaryo na kahit umupo lang may darating na pera sa palad. Pagkasabi nun ay muli niyang tinalikuran ng lalaki. Hindi naman na siya hinabol nito, pero dama niya ang pagsunod ng mata ni Wayne sa kanya. Hindi tumigil sa malalaking paghakbang si Rowena hanggang sa makalabas siya ng resort kahit halos manlabo na ang kanyang mga mata. May mga sandali pang muntikan siyang matumba dahil na rin sa hila-hilang maleta. Nang makapara siya ng tricycle at magpahatid sa kanila, ni wala halos tumatakbo sa isip niya sa mga sandaling yon, kundi ang muli nilang pagkikita ni Wayne. Samut-sari ang hatid niyong emosyon sa kanya, kagaya ng galit, pagsisisi at takot. Ni hindi na nga niya namalayang nakarating na pala siya sa kanila. Nagulat pa siya nang sabihin niya ng driver. Salamat ho, Manong. Ani Rowena pagkabayad. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanilang bahay at pabasta na lamang inilapag ang kanyang maleta sa gilid ng pinto. Pagkatapos, dumiretso siya sa kusina at ni hindi nag-aksaya pang kumuha ng baso pagkakuha niya ng isang pitsyal ng tubig sa ref. Tuloy-tuloy siyang uminom hanggang sa maubos ang tubig. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Galing ka bang gera? Takang tanong ni Daphne na hindi niya namalayang naroon na pala sa tabi niya. Hinarap niya ito, habol ang hininga. Salubong naman ang mga kilay nitong nakatitig sa kanya. Ano, end of the world na ba? Untang nito. Huminga siya ng malalim. Parang ganun na nga. Nandiyan na ba sina Inay at Itay? Sina Rina at River tulog na ba? Sunod-sunod na tanong ni Rowena. Teka nga, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Wala pa sina Tito at Tita. Yung kambal naman tulog pa. So bakit nga? Bakit parang pinagsakloban ng langit at lupa ang mukha mo? Paano? Yung may-ari ng maleta. Drug addict ba? Oh my God. Anong ginawa niya sa'yo, ha? Sinaktan ka ba niya? Ano? Magsalita ka. Pideya na ba natin? Hindi. Umayos ka nga, Daphne. Aba, maayos naman ako, Wengay. Ikaw tong hindi nagsasabi kung anong nangyari. Paano ba ako magsasalita kung nakakaisa pa lamang ako, nakasampu ka na? Pairap niyang sagot. Sorry naman, na-excite lang. Pero ano ang nangyari?
Si Wayne. Mahinang umpisa niya. Wayne? Tumango siya. Oo, si Wayne. Wayne? Ani Daphne na sandali nag-isip. Teka, Wengay, ito bang Wayne na sinasabi mo ay ang taong tumatakbo sa isip ko? As in, si Wayne mo noon? Oo, siya nga. Oh my God, si Wayne na ex mong manggagamit at ama ng kambal? Daphne? Madaling tinakpan ni Rowena ang bibig ng kaibigan. Napatingin din siya sa kwarto ng mga anak. Sarado pa naman yun. Sorry na. Ikaw naman kasi, bakit ba nanggugulat ka? Anito nang alisin niya ang kamay sa bibig nito. Kung nagulat ka, paano na lang ba ako? Of all people, Daph. Of all people, si Wayne pa talaga. Iiling-iling niyang wika. Ibig mong sabihin, siyang nakapalitan mo ng maleta? Oo nga. My God, ang liit talaga ng mundo. Bakit kasi hindi mo binasa ang bagtag? Naiwasan mo sana siya at inutos na lang sa mga tambay ang pagdadala ng maleta niya. Malay ko ba? Saka mukha namang di rin siya nagbasa kaya di niya nalaman na ako ang katagpo niya. Mukhang inutusan lang niya yung kasama niya na itawag si airport ang nangyari. Hala, siguro pinagtatagpo ulit kayo ng tadhana kaya pareho kayong ginawang lutang at syunga sa airport, Beshi. Gagi. Pero bakit nga ba hindi man lang namin pareho nabasa ang mga bagtag namin? Diyos ko. Siyempre, pagod ka nga sabi mo at antok, tapos excited ka nang makita ang kambal. Tapos siya naman, baka may kung ano ring iniisip. Pero ang galing ha? Dahil sa kalutangan yung dalawa, muli kayong nagkita ni X after so many years. Kaya nga natatakot ako, Daph. Anong gagawin ko kapag nalaman niyan totoo? Anong gagawin mo? Di labanan mo. Labanan natin. Bah, hindi yata ako magpapatalo sa loko-lokong yun. Pagkatapos kang buntisin ng college, biglang nag-awol. Ano siya, sinuswerte? Litanya ng kaibigan. Pero alam mong hindi naman talaga siya biglang nawala. Busy siya sa trabaho noon at hindi ko naman sinabi sa kanya ang kalagayan ko. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang mga nalaman ko dahil mas ginusto kong gantihan siya. At nakuha mo pa talagang depensahan ng lalaking yun ha? Wengay, wake up. Hindi siya busy sa trabaho. Sa ibang kandungan siguro oo. At kahit ginantihan mo siya ng peking pagpapakasal mo, ikaw rin naman ang nasaktan sa huli, hindi ba? Ikaw pa rin ang talo. Kaya isaksak mo dyan sa isip mo na hindi ka naman talaga niya minahal noon. Ginamit ka lang niya para pagsilosin ng kababata niyang linta. Hindi nakasagot si Rowena. Mariin lang niyang nakagat ang labi sabay iwas ng tingin dahil ang totoo, nasasaktan pa rin siya sa tuwing maaalala ang lahat ng nangyari sa kanila ni Wayne. Teka, huwag mo sabihin sa aking mahal mo pa rin ang loko-lokong yun. Nanunukat ang mga tinging wika nito. Huminga siya ng malalim. Hindi na importante ang nararamdaman ko, Daph. Ang iniisip ko, paano na ang kambal? Oh my God, Rowena, di makulangan. Are you hearing yourself? Mahal mo pa talagang lalaking yun pagkatapos ng ginawa niya? Tanga na kung tanga, Daphne. Pero wala eh. Pilit ko man siyang alisin sa puso't isip ko, pero narito pa rin siya. At nang makita ko siya kanina, parang bumalik ang lahat, pati na paninikip ng dibdib ko sa sobrang sakit. Exactly, Wengay. Ikaw na rin ang may sabi. Sinaktan ka niya, kaya huwag kang magpakatanga sa kanya. Inis na wika ni Daphne. Muli siyang napabuntong hininga. Campus heartthrob ang tawag kay Wayne noon. Walang babae ang hindi nagkakagusto rito. Maging ang mga dalagang propesora ay nahuhumaling din dito. Matalino to, magaling sa sports lalo na sa basketball. Magaling kumanta, maggitara, magdrums. At higit sa lahat, gwapo. May pagkasuplado nga lang to minsan, pero kapag nakilala naman ay ubod ng bait. At yun ang nagustuhan ni Rowena rito. Nasa second year college na siya noon sa UP Diliman. Isa siyang scholar nang mapansin siya ni Wayne na fourth year financial management student naman. Hindi niya talaga alam kung saan nag-umpisa ang lahat, pero palagi niya itong nakakasalubong sa hallway ng building nila dahil pareho silang nasa linya ng negosyo ang kinuhang kurso. Noong una, pangiti-ngiti lang to. Hanggang sa kalaunan ay may kasama ng paghay. Eventually, nakita na lang ni Rowena na kinakausap siya nito. Pagkatapos, 4 na buwan din itong nanligaw bago niya sinagot. At halos 2 taon din silang naging magkasintahan. Ano, reminiscing the past, besh? Putol ni Daphne sa naglalakbay niyang isip. Daphne naman. Oo na. Gwapo na kung gwapo yung Wayne na yan.
Pero Frenny naman, sinaktan ka niya. Paalala nito, pinakita niya kasi rito ang mga pictures nila ni Wayne kaya alam nito ang itsura ng lalaki. Hindi nagkaroon ng pagkakataong ma-meet ni Daphne si Wayne dahil sa UP Los Baños ito nag-aral ng fashion design. At nung malaman nitong buntis siya at di pinanagutan, halos isumpa nito si Wayne. Mabuti na nga lang at mabait siya na tito at tita. Kung sa iba, nako, naitakwil ka na siguro. Sabi pa nito. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila kasi tinanggap pa rin nila ako ng walang tanong-tanong. Kahit labis-labis ko silang sinaktan at binigo. Pati si Kuya Jello inunawa ako. Mabuti na rin lang at hindi ko pinakilala sa kanila si Wayne dahil natitiyak kong makakatikim siya kay Kuya. Mahinang wika niya kasabay ng panunubig ng mga mata. Ay nako, halika nga rito. Niyakap siya ni Daphne. Alam ni Rowena na kapakanan lang niya at ng kambalang iniisip nito. Kaya ni minsan ay hindi siya nagalit sa pagiging prangka ng kaibigan dahil totoo naman ang mga sinasabi nito. Huwag mo na siyang isipin, Wengay, okay? Isipin mo na lang na panaginip lang ang lahat ng to. Isang masamang panaginip. Pero teka, naisip ko, nasa iisang flight pala kayo tapos nasa same carousel din. Di mo ba siya napansin? Hindi tulog kasi ako sa biyahe. Tapos ang daming tao sa carousel pagdating ko sa NAIA. Baka nasa other side siya ng conveyor that time. Tapos sa eroplano, baka nasa business class siya. Alam mo na, likas namang mayaman ng lalaking yun. Sa bagay nga, pero baka inaadya na rin talaga kayong magkita. Hindi na sumagot pa si Rowena. Ilang linggo na ang nagdaan pero hindi pa rin nawawala sa isip ni Wayne ang naging pagkikita nila ni Rowena. Ang akala niya ay nakalimutan na niya ang babae, pero hindi pa rin pala. Naroon pa rin ang sakit na matagal din niyang ininda. For 2 years, minahal niya si Rowena. Nagawa pa rin nilang itawid ang kanilang relasyon kahit graduate na siya at nagtatrabaho na sa kanilang kumpanya. Subalit nang marinig niyang may iba na ito, gumuho ang mundo niya at mas lalong nadurog ang puso niya nang sabihin itong ikakasal na ito. Walang araw na hindi siya lasing noon, ni ayaw na niyang pumasok sa trabaho, hanggang sa maging manhid siya at natauhan lang ng pagsabihan siya ng kanyang ina. Sir, narito na po tayo. Ani Rowel. Paglinga ni Wayne sa labas ng kanyang kotse, naroon na pala sila sa basement parking ng Montelibanor Corporation. Walang imik na bumaba siya ng kotse at nagtuloy-tuloy sa private elevator. Sir, sandali. Awat ni Rowel nang pipindutin na sana niya ang close button. Hinayaan naman niya itong makapasok hanggang sa sumara na ang elevator. Dama ni Wayne ang paglingon-lingon sa kanya ni Rowel kaya napabuntong hininga na lang siya. Will you stop doing that? Iritableng wika niya rito. Ang alin, sir? Maang nitong tanong. Ang paglingon-lingon mo sa akin. Kung may tatanong ka, itanong mo na lang dahil lalo ako naaasar sa ganyan mong ugali. Kasi naman, sir, mula nang makauwi tayo galing Pakil at makita niyo si Miss Angel, Miss Rowena, palagi na kayong tahimik. Ex niyo ba siya, sir? Sa wakas. Anya. Ano po, sir? Tumingin si Wayne dito. Matagal ko nang inihintay na itanong mo yan. Himalangat nakatiis ka ng ganito katagal. Alam ko namang gustong-gusto mo nang sumagap ng chismis mula pa ng araw na yon. Sarkastikong wika niya. Sir Wayne naman, marunong naman po akong rumispeto. Kakamot-kamot sa ulong tugon nito. At ngayon, ano sa palagay mo ang tawag sa ginagawa mo? Concern po, kasi baka hindi mo napapansin na naaapektuhan ang performance mo. Isa pa, paano na si Miss Pastrano? Si Alina? Yes, sir. Hindi ba kayong dalawa? At sang lupalop mo naman napulot yan, Roel. Ani Wayne na totoong inis na. Dahil palagi po kayong magkasama, hindi ba ganun naman sir ang mayayaman? Tipong naka-arrange na pala ang kasal. Total naman at iginigiit ng board members sa pangunguna ng tatay nyo na magkaroon ka na ng anak, bakit hindi pa kayo tuluyang magpakasal ni Miss Alina? Para hindi na lagi sumasakit ang ulo mo, sir. Naningkit ang mga mata niya. Walang kasal na magaganap, Roel, dahil walang kami ni Alina. Oh? Oh, ba't nagulat ka? Kasi nga, palagi mo siyang kasakasama. Kaya nakakagulat na wala pa lang kayo, sir. Nandun na ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun kami na. Isa pa, siya mismo ang madalas na mag-offer na maging date ko sa mga gatherings. That's all. Patay. Mukhang hindi yun ang alam ni Miss Alina. Mahinang wika ni Ruel. Napailing na lang si Wayne. Ikaw tigil-tigilan mo na yung pagiging chismoso mo, ha? Kalalaki mong tao, patol ka ng patol sa kung ano-anong naririnig mo, Ruel. Kasi naman, sir, halata namang patay na patay sa inyo si Miss Alina.
Alam ko. Alam mo, sir, bakit hindi mo siya tinatapat? Alam mo, sir, masama ang nagpapaasa ng babae. Nakakarma. Mariing nagdikit ang mga labi ni Wayne. Gustong-gusto na niyang itip ang bibig ni Roel, pero hindi niya gustong mag-aksaya ng oras. Alam mo, Roel, kung hindi ka lang magaling at efficient na assistant, baka noon pa kita sinisante. Masyado kang madaldal. Seryosong wika niya. Sir naman, pinapa-good vibes lang naman kita. Ito lang naman ang masasabi ko sa mga itinatanong mo. Hindi ko pinaasa si Alina. Matagal na niyang alam na hindi ko siya kayang mahalin. Ilang beses ko na yung sinabi sa kanya, pero siya itong hindi umaalis-alis sa tabi ko. Ayoko naman siyang ipagtabuyan dahil mula pagkabata ay kaibigan ko na siya. Isa pa, nakakahiya sa mga magulang namin. Ayoko masira ang pagkakaibigan nila dahil sa aming dalawa. Naintindihan mo? Paliwanag ni Wayne. Matanda siya ng 2 taon kay Alina, pero dahil nga magkaibigan ng kanilang mga magulang, kaya naging kaibigan na rin niya ito. Hanggang sa nalaman na lang niya na may gusto pala ito sa kanya. Hindi niya gustong magpaasa ng babae dahil mulat sa pool, kaibigan at kapatid lang ang turing niya rito. At malinaw niya yung sinabi sa babae. Yes sir, gets ko na. Iba rin talaga magmahal ang isang babae. Kahit nagmumukhang tanga, sige-sige lang. Nga pala sir, paalala ko lang na may meeting ka ngayon sa advertising department. Ang Montalibano Corporation ay isang conglomerate na may chain of malls, hotels at condominium developments, bukod pa sa sarili nitong apparel line. At mamaya, magpipitch na ang advertising department para sa ilalabas na bagong summer designs. I know, hindi ko yun nakakalimutan. At salamat sa pagdaldal mo, Ruel. Wala akong anuman, pero ex mo talaga si Miss Rowena, sir. Muli nitong pangungulit. Napabuntong hininga na lang si Wayne. Sinusubukan talaga nito ang pasensya niya. Oo na, satisfied? Sabi ko na nga ba kaso mukhang masama naging breakup niyo, sir. Imagine, nag-walkout agad pagkakita sa'yo. Samantalang nung ako pa lang ang kausap niya, ang ngiting-ngiti siya, sir. Pero nakakatawa rin same kayong lutang pagdampot niya ng mga maleta niyo sa airport. Siguro pinigilan kayo pareho ng tadhana na basahin ng mga bag tag niyo para magkita kayo ulit. Pati sa bahay, pareho din yung hindi binasa mga bag tag. Binulag at pinanaata kayo pareho ni Cupido sa mga mata para di kayo makapagbasa, sir? Di ka pa rin tapos, Ruel. Sinabi ko na nga may katawagan ako sa naiya that time, di ba? Bakit parang pinapalabas mo na aanga-anga ako? Hindi naman, sir. Binasa ko naman ng bag tag. Di ko na binanggit sa inyo ang pangalan dun dahil abala kayo sa pagtawag sa naiya. Akalain mo yun, ex mo pala siya. Pero napansin ko lang na hindi ko naman nagkaganyan sa ibang babae dati At kaya siguro hindi niyo makuhang mahalin si Miss Alina dahil kay Miss Rowena, na ngayon may asawa na pala. Tiningnan ni Wayne ng masama ang assistant. Sorry sir, narinig ko lang naman ang pag-uusap niyo nung nakaraan. Pinapaalala ko lang din. Hindi mo naman siguro binabalak na maging kabit, Ruel, sabi ko nga tatahimik na ako, sir. Anito at mariing pinagdikit ang mga labi. Pero sir, siguro kaya di kayo pinagtagpo noon sa naiya at sa eroplano? Dahil sa resort kayo dapat magkikita para mas damang muli niyong pagkikita. Napailing na lang si Wayne sabay hagod sa noo. Mas lalo lang sumakit ang ulo niya dahil sa assistant. Pagdating nila sa kanyang opisina, tinapos muna niya ang mga dapat tapusin bago nagtungo sa conference room. Good morning, sir. Iisang bati ng kanyang mga tauhan. Morning. Let's start. Nagsimula namang magpaliwanag ang babaeng head ng advertising na si Miss Legaspi. At nang matapos ito, kagadlabi itong tumingin sa kanya. Huminga ng malalim si Wayne. Well, I'm impressed. Anya na ikinahinga ng maluwag ng kanyang mga kamiting. So, may nakita na ba kayong model natin para sa Kids Apparel? Nagkatinginan ang mga ito bago lumapit sa kanya si Miss Legaspi. We already saw a potential model, sir. Then, may problema ba? Yun na nga, sir. Hindi sila kilala. But I really do think na tanging sila lang ang perfect para sa team natin ngayong taon. Para bang itinadhana talaga sa kanila to? At paano mo naman nasabi? Can I show you the picture, sir? Nag-trending sila last month, kaya gusto kong makita nyo. By the way, na-edit na namin yung photos, kaya suot nila ang actual apparel ng company. Alright, show me. Ibinigay nito sa kanya ang hawak na iPad at pagbukas niya roon, agad na kumunot ang noo ni Wayne na may kasamang pagniwi. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang naninikip ang dibdib niya sa nakikitang mga larawan ng 2 bata, na babae at lalaki.
Sir? Takot na wika ni Miss Legaspi na dama niyang titig na titig sa kanya. Where did you get these photos? Mahinang tanong niya at paulit-ulit pang binalikan ng mga picture. Sa isang online shop po. Online shop? Tumunghay si Wayne at tiningnan ng babae. Yes sir, ito po oh. May pinindot to sa iPad at lumabas ang isang website. Marahas na napatayo si Wayne. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita dahil hindi lang ang dalawang bata ang naroon, kundi pati ang dati niyang minahal. Si Miss Rowena ba yan, sir? Tanong ni Rowel sabay baling sa kanya. Nakikiusyoso din pala to. Matagal siyang napatitig dito. Pagkaway muling ibinalik sa iPad ang mga mata. Imposible. Mahinang usal niya. Ang alin, sir? Ani Rowel. Pero sa halip na sumagot, tiningnan niya ang information ng website. Madaling kinuha ni Wayne ang kanyang cellphone, saka isinave doon ang numero at address ng nasabing shop. Pagkatapos, walang lingong likod na iniwan niya ang mga kamiting. Sir! Sir, sandali! Habol sa kanya ni Rowel, pero hindi siya tumigil. Dire-diretso siya sa elevator at agad na pinindot ang basement parking. Subalit pagdating doon ay napatigil din si Wayne. Teka, may asawa siya. Yun ang sinabi niya sa akin noon. Ibig sabihin, hindi ko anak ang dalawang batang yun. Anya sa sarili bago tumingin sa kawalan. May ilang minuto rin siyang tila wala sa sarili bago naisipang ihakbang ang mga paa. Bumalik si Wayne sa elevator. Muli siyang umakyat sa kanyang opisina. Nakita niyang nag-aabang na roon si Rowel. Sir, ano bang nangyayari sa inyo? Ayos ka lang ba? Usisa nito. Ayos lang ako. Sagot niya bago pumasok sa kanyang opisina. Iniangat niya ang telepono at tinawagan si Miss Legaspi. Contact them. Pagkasabi nun ay ibinaba na niya ang telepono. Ibig sabihin, sir, kukunin mong modelo ang dalawang bata? Tanong ni Rowel na kabuntot pa rin niya. Yes. Paano si Miss Rowena? Tingin ko kasi anak niya ang dalawa. It's business, Rowel. Nothing more. Sigurado ka, sir? Yes. Ngunit kung inaakala ni Wayne na magiging madali ang lahat, nagkakamali siya. Dahil sa bawat attempt ng advertising department na kausapin ng may-ari ng online shop, hindi na raw tinatapos ng mga ito ang pakikinig at tinatanggihan agad ang kanilang offer. At palapit na ng palapit ang launching nila. Anong balita? Tanong ni Wayne kay Miss Legaspi nang dumaan siya sa advertising department isang araw. Negative pa rin, sir. Napabuntong hininga siya. Gusto na rin niyang sumuko pero may isang bahagi sa isip niya ang nagtutulak sa kanyang ituloy yun. Alright, ganito. Buy everything on that site. Lahat. Utos ni Wayne kay Miss Legaspi. Sir? Just do it. Ano naman pong gagawin ko sa mga yun, sir? Saka sino po magbabayad? Ako. Here, use my card. Ibinigay ni Wayne ang card dito. Sige po, pero anong gagawin namin sa mga items, sir? Ipamigay mo sa buong advertising department. Talaga, sir? Oo. Tapos pahingi ako ng lahat ng samples ng summer edition natin. Ngayon na, sir? Yes, ngayon na. Mabilis ang naging pagkilos ni Miss Legaspi. Pagbalik nito, may dala na itong mga nakahanger na damit. May takip ang mga yung plastic. Pakipak mo ng maayos tapos isunod mo sa rooftop. Nasaan ang photographer natin at glam team? Tanong ni Wayne sa babae. Wala pa po kasi hindi pa namin sila natatawagan. Napahinga siya ng malalim. Okay, pababalikin ko na lang ang chopper. Isunod mo na lang yan sa rooftop. By the way, sasama ka sa akin. Magsama ka rin ng staff mo, pero pagbalik na lang sila ng chopper sumunod. Saan po, sir? Sa Laguna. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ang babae. Tinawagan niya si Rowel. Nasaan ka? Narito sa office, sir. Akyat ka sa rooftop, babalik tayo ng Laguna. Pakitawagan mo ang Amihan's Resort at magpa-reserve ka ng isang villa para sa akin. At siguro, mga 3 hanggang 4 na rooms para sa inyo. Sabihin mo urgent dahil ngayon na kamo tayo pupunta. At huwag mo rin kalilimutang sabihin na gagamitin natin ng resort nila for pictorial para hindi na sila makatanggi pa. Tuloy-tuloy niyang utos. Copy, sir. Pagkatapos nilang mag-usap ni Rowel ay umakyat na patungong rooftop si Wayne. Sa mga sandaling yon, mas lumakas ang pakiramdam niyang may kakaiba talaga sa dalawang bata. At hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Sa bahay ni Rowena, kasalukuyang nag-check si Daphne sa online store nila. Oh my G! Wengay! Tili ni Daphne habang nakatutok ang mga mata sa computer. Ano't para kang nasunugan kung makasigaw?
Anya nang lapitan to. Halos araw-araw ay nasa kanila si Daphne mula nang magkaroon sila ng online shop. Naroon kasing opisina nila dahil gusto ni Rowena na matutukan din ang kanyang mga anak. Nako, hindi ka maniniwala, Wengay. Masayang wika nito sabay harap sa kanya. Ano nga? May nag-check out ng mga paninda natin. Ano naman? Di ba nga sadya namang may benta tayo araw-araw? But this is different friendship. Binili niya lahat ng items natin. Lahat? Oo, as in lahat. Napatingin si Rowena sa computer. Na-check out na nga lahat ng paninda nila at fully paid yun. Oh my God! Anya sabay baling kay Daphne. Tumayo ito at pinagsalikop ang kanilang mga palad. Pagkatapos, para silang mga sirang nagtatalon. Nanay, Ninang? Anang tinig ni Rain. Pupungas-pungas pa ito habang nakatingin sa kanila. Naku, inaanak, payakap nga! Masayang wika ni Daphne bago niyakap si Rain. Bakit po? May good news po ba? Yes, sweetheart. Nabenta lahat ng paninda natin. Ani Rowena na lumapit na rin sa dalawa. Talaga po? Yay! Congrats po sa inyo! Salamat, sweetheart. Niyakap niya ito pati si Daphne. Kamawala rin siya makalipas ang ilang sandali. Nako, kailangan na nating magpack at magbilang ng items para hindi tayo masira sa customer. Sabi ni Rowena. Oo nga, palagay ko, swerte natin ang dalawang chikiting. Kasi mula nang maging model natin sila, naging magandang sales natin. Anang kanyang kaibigan. Pero ang sabi ko sa'yo, ayaw kong gawing regular ang pagmamodel nila, Daphne. Alam ko, kaya nga lahat ng tumatawag dito hindi ko sinasagot. Anito bago ibinaba si Rain. Good. Tulog pa ba ang kuya mo, anak? Tanong ni Rowena sa bata. Anong tulog? Hindi ba isinama ni tita sa palengke? Ani Daphne sa kanya. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Sus, huwag ka mag-alala. Hindi naman yun pababayaan ni Tita Carmen. Oh, mukhang nariyan na yata sila. Anang kaibigan sabay tingin sa labas nang marinig na may humintong sasakyan. Oo nga, baka sila na yan. Nanay! Nanay! Rain! Malakas na tawag ni River. Nasa may gate pa lang to. Napalabas si Rowena kasunod sina Daphne at Rain. Anak, bakit? Dahan-dahan lang, baka madapa ka. Salubong niya rito na may bitbit na isang maliit na eco bag. Kasi po may sasabihin ako kay Rain. Napakunot ang noon ni Rowena nang makitang tumabi ito sa kakambal at bumulong. Nang tingnan niya si Daphne, nagkibit lang ito ng mga balikat. Talaga kuya? Talagang talaga? Bulalas ni Rain, halatang excited. Oo, halika kambal. Mas lalong napakunot ang noon ni Rowena nang hilahin ni River ang kapatid nito palabas ng gate. Noon lang niya natanaw na hindi pa pumapasok ang kanyang ina. May kausap itong lalaki na nakatalikod sa gawin nila. Pinagmasdan niyang maigi ang mga to. At nang makita ni Rowena nang lumapit dito sina Rain at River, bigla siyang kinabahan. Marahan siyang napalapit sa mga ito dahil pamilyar sa kanya ang bulto ng lalaki. Di ba Rain, siya yun? Di ba? Siya talaga yun. Hindi magkaintindihang sabi ni River na ikinalingon dito ng lalaki. Napasinghap ng malakas si Rowena nang makita ang side view nito. Wayne? Anya. Napalingon sa kanya ang lalaki. Ganoon din ang ina't mga anak. Lumapit sa kanya si River. Nanay, siya po ba ang tatay namin? Walang kaabog-abog na tanong nito. Nanlamig ang buong katawan ni Rowena. Pakiramdam niya, nagkulay suka ang kanyang muka. Tatay? Kandautan niyang wika sabay tingin sa inosenteng mukha ni River. Opo nga nanay, kamukha po kasi siya ni kuya. Isa pa po, hindi ba siya yung nasa picture sa kwarto niyo? Sabi naman ni Rain. Picture? Teka, anong picture? Saan sa kwarto nakalagay? Doon po sa box sa ilalim ng cabinet niyo po. Kasama mo puro ng mamang to. Sagot ni River na itinuro pa si Wayne. Tapos ang dami pong pictures. May nakahagat kiss pa nga po kayo eh. Segunda naman ni Rain. Mariing napapikit si Rowena sabay iling. Gusto niyang matawa sa nangyayari dahil wala siyang kaalam-alam na napakialaman na pala ng 7 taong gulang niyang mga anak ang mga gamit niya. At hindi rin niya alam na nakita na pala ng mga ito ang picture ni Wayne. Bakit kasi nagtatago ka pa ng ganyan? Ano, for remembrance? Paano ngayon? Paano ko magpapaliwanag sa kanila? Sermon ng isang bahagi ng kanyang isip. Rowena! Anang tinig ng kanyang ina. Napabaling siya rito. Nay,
Humihingi ng saklolong wika niya. Ang mabuti pa, papasok na muna kami sa loob. Kausapin mo muna itong si Wayne. Anito sabay sulyap sa lalaking hindi na maipinta ang muka. Napalunok siya. Kayo na muna bahala sa dalawa. Bumaling siya sa kaibigang naniningkit ang mga matang nakatingin kay Wayne. Daph, kuha ni Rowena sa atensyon nito. Oo, narinig ko, Wengay. O paano, dun muna tayo sa loob mga bata. Di ba nagugutom na kayo? Gawa muna tayong merienda ha. Masayang baling nito sa kambal. Pero po, River, halika na. Anang kanyang ina sa hindi mababaling tinig. Tumingin ng kambal kay Rowena. Sige na, sumama na muna kayo kina Lola. Mamaya ko na kayo kakausapin, okay? Lumingon ang mga ito kay Wayne ng may pag-asam. Pagkuway sabay na tumango. Okay po. Iisang sagot ng dalawa. Palingon-lingon pa ang mga ito sa kanila bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Rowena. Anang mahina pero may halong otorisasyong tinig ni Wayne. Napabuntong hininga siya bago ito hinarap. Fine. Anak mo nga sila. Ano ngayon? Diretsyang wika niya habang titig na titig sa mga mata nito. Napamura ito. Kitang-kita ni Rowena ang galit, sakit at pagsisisi sa mukha nito na muntik na niyang ikabigay. Hahawakan sana niya ito sa balikat pero iniatras din niya ang palad. Oh God. Oh God. Paulit-ulit na sambit ni Wayne kasabay ng marahas na pagpasada sa may kalaguan nitong buhok. Bakit, Rowena? Bakit? Mahinang usal nito, iiling-iling na nakatingin sa kanya na nanunubig ang mga mata. I'm sorry. Basag ang tinig ng wika niya. Sorry? Sorry? Pigil na pigil ang galit na sabi nito. Paano maibabalik na sorry mo yung 8 taon na wala ako sa tabi ng mga anak natin, ha? 8 years, Rowena. Napayuko siya kasabay ng pag-iling. Hindi ko naman ginustong gawin yun, Wayne. Ikaw ang nagtulak sa akin para iwanan ka. Ako? Paano nga ako, Rowena? Hindi wala akong ginawa sa'yo noon kundi ang mahalin ka. Hindi mo ba naiintindihan yun? Mahal? Tumunghay siya kasabay ng mabilis na pagpahid sa mga luha. Paano mo nasasabi yan kung ginamit mo lang ako, ha? Ikaw ang unang nanakit, Wayne, hindi ako. Napakunot ang noon nito. Matagal itong tumitig sa kanya. Litong-lito. Pagkatapos, tumingin ito sa bahay nila. Nandyan ba ang asawa mo? Tanong nito. Pagaksyang natawa. Magaling ba talaga akong artista para paniwalaan mo noon ang mga sinabi ko? Ha? Ibig sabihin, talagang inisip mong hindi na kita mahal noon, Wayne? Natural. Ikaw mismo nagsabi sa akin, hindi ba? Ipinamukha mo sa akin wala akong kwenta, kaya mo ako pinalitan. But in fact, it was the other way around. Nag-isang linya na ang kilay ni Wayne, lalong naguluhan. Huwag mo nga akong pinaiikot, Rowena. Ano ba mga sinasabi mo? Dapat ba hindi ako naniwala? Oo, dahil kung mahal mo nga ako, hindi mo ko hahayaang lumayo. Hindi mo ko hahayaang mawala sa tabi mo. Because that's what you want, Rowena. At dahil mahal na mahal kita, ibinigay ko ang gusto mo. Huwag na tayo maglokohan pa, Wayne. Huwag ka na maghugas kamay rito. Aminin mo nang ginamit mo lang ako noon. Natigilan siya. Yun ang unang beses na narinig niya ang mga salitang yun dito. Dahil noong maghiwalay sila, ang sinabi lang nito ay ikakasal na ito sa iba. Tell me, Wayne, may amnesia ka ba? Sarkastikong tanong nito. Napailing-iling siya. Kailan mo na hindi kita ginamit, Rowena? At totoong minahal kita. Talaga ba? Ano pala si Alina sa buhay mo? Kaibigan lang? O kaibigan? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit nasama rito si Alina? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Wayne. Si Alina talaga mahal mo noon pa man. Teka, paano mo naman nasabi yan? Paano ka nasabi? Dahil nakita ko kayo noon ni Alina na lumabas sa isang motel. Hindi lang isang beses, kundi 2. At siya mismo ang nagsabi sa akin na ikakasal na kayo. Kaya kaysa mas masaktan pa ako na ang tumapos sa relasyon natin kahit buntis na ako noon. Parang nasabugan ng bomba si Wayne sa narinig. Hindi niya alam ang tungkol doon dahil wala namang sinasabi sa kanya si Alina. Damn it! Galit niyang sambit nang ma-realize ang nangyari noon. O ano, magsisinungaling ka pa? Kaya wala kang karapatang magalit sa akin, Wayne. Dahil una sa lahat, ikaw ang nanakit dito at hindi ako. Mariing wika ni Rowena. No, I'm not lying here. Huminga siya ng malalim. Oo, totoong nanggaling kami noon sa motel.
Pero sinundo ko lang nun si Alina dahil lasing siya. At yung tungkol sa kasal, walang ganun, Rowena. Hindi kami ikinasal. At lalong hindi kami ikakasal dahil ikaw ang mahal ko nun. Noon hanggang ngayon. Mahinang sambit niya sa huling mga salita. Nakita ni Wayne na natigilan ang babae habang titig na titig sa kanya. Waring sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. Totoo, Rowena. Wala akong ibang minahal mula noong maghiwalay tayo. You made an impression to me. You inked my heart. Kaya kahit nagkaroon pa ako ng ibang girlfriends, hindi ko sila nagawang mahalin kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Dahil tanging ikaw lang ang paulit-ulit na hinahanap ng puso ko. Your innocence made me madly and deeply in love with you. Kaya kahit anong baling ko sa iba, wala pa rin. It's all you, Wena. Pag-amin niya. Napapikit ito. Ang alam kasi niya, siya lang ang tumatawag ng Wena rito dahil ang palayaw talaga nito ay Wenkay. Sandaling nagkaroon ng pagkakataon si Wayne na pagmasdan ang dating kasintahan. At kagaya ng sinasabi ni Ruel, mukha talaga itong anghel na may mapupungay na mga mata at mapupulang mga labi. Yun talaga ang hindi niya malimutan dito, pati na ang malababy nitong amoy. Muli siyang napalingon sa bahay ng mga to. Nakita niya ang dalawang bata na nasa terrace at nakatingin sa kanila. Ngumiti siya sa mga ito. Kimingiti naman ang iginanti ng dalawa at kumaway pa. Tell me, may asawa ka ba o wala, Wena? Umiling to na labis niyang ikinatuwa kahit alam niyang masyado pang maaga para dun. Talaga? Gawa-gawa ko lang yun para makalayo sa'yo. Sa inyo ni Alina. Do you believe me now? Tanong ni Wayne bago itinaas ang kamay at pinakita rito ang kanyang palasingsingan. Huminga to ng malalim. Kung gawa-gawa lang ni Alina ang lahat, may dahilan ba ako para hindi ka paniwalaan? Pero hindi ibig sabihin nun ay okay na tayo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napangiti si Wayne dahil alam niyang may pag-asa pa rin silang magkaayos. Actually, noong makita niya si River kanina na kasamang bumaba ng ina ni Rowena sa tricycle, para siyang maiiyak sa tuwa. Kaya nga ni ang ngumiti ay hindi niya nagawa sa anak. Kahit noong makita niya si Rain, mas tamang sabihin na binibiyak ang puso niya sa sobrang sakit at pananabik. Ganoon ata ang sinasabing bugso ng damdamin. Kahit kakakita pa lang niya sa kambal, pananabik at pagsisisi agad ang nadama niya. Pwede ko rin namang magtanong sa PSA kung may record nga ba ako ng kasal para masigurado. Pabirong wika niya. Huwag na, masyado na tayong napuno ng kasinungalingan. Tama na sigurong maniwala ako sa'yo sa pagkakataong to. Ibig sabihin, pwede ko na silang makilala? Itinuro ni Wayne ang dalawang batang kanina pa nakatingin sa kanila. Napatingin doon si Rowena sabay hinga ng malalim. Oras na rin naman, saka wala na akong maililihim sa kanila dahil matagal na pala nilang alam. Bakit kasi tinago mo pa ang mga pictures natin? Namula si Rowena. Hindi ko rin alam. Baka panakot sa daga ang mukha mo. Grabe ka naman. Sa gwapo kong to. Saka magkasama tayo sa picture Ibig sabihin, dalawa tayong panakot sa daga. Tumigil ka. May solo picture ka ron. Yun ang ilalagay ko sa ilalim ng kama kapag dinaga kami. Natawa siya. Aminin mo na kasi, Wena. Pang-remembrance yun, no? Hindi Asa ka pa, Mr. Montalibano. Teka nga, paano mo nga pala nalaman ng bahay namin? At paano mo nalaman ng tungkol sa dalawa? Dahil sa advertising head ko. Napakunot ang noon ito. Bakit? Kilala niya ako? Hindi. Maglalabas kasi kami ng summer collection ngayon. At ang kambalang napipisil na modelo ng advertising head ko. At paano naman nila nakilala si Rain at River? Nag-viral daw last month ang kambal sa social media. Nag-viral? Bakit di ko alam? Oo, nakita ko na rin ang video nila na ipinost ng kaibigan mo. I think, Daphne, right? Anyway, napaisip si Rowena sabay iling. Wala akong alam doon dahil pinagbabawalan ko silang mag-social media. Well, baka nakatuwaan lang ng kaibigan mo. Kaya yun, nang ipakita ng advertising head ang pictures ng kambal, damo ko na ang tinatawag nilang nukso ng dugo. But I was hesitant dahil alam ko nga ay may asawa ka na. Bakit biglang nagbagong isip mo? Dahil malakas talaga ang hatak ng kambal sa akin, lalo't nakakamukha ako si River. Lalo na nung ganun akong edad. Pero kung kinukuha niyo siyang modelo, hindi ba dapat tumawag na kayo? Oo nga. Actually, my team were trying to contact you many times. Pero hindi raw ninyo pinatatapos ang sinasabi nila. Kwento ni Wayne.
That must be Daphne. Ayoko talaga kasing matuon sa kanilang spotlight. Alam mo na, dahil sa'yo. Napabuntong hininga siya. Kaya nga I made desperate moves. Anong ibig mong sabihin, Wayne? Because I came here to confront you. Nakita ko sa website niyo ang address mo kaya ako nakarating dito. Natampal ni Rowena ang noo. Oo nga pala. Pati pala ang website namin nahalukay niyo. Walang hindi gagawin ng team ko kapag ginusto nila. Sandali, ikaw bang pumakyaw sa mga paninda namin? Ibang pangalan ng buyer pero sa Manila ang address. At hindi normal na isang bilihan ay binili lahat ang tinda namin. I am. Inutos ko sa tauhan ko. Now I know kaya ganun ang laman ng mga maleta mong napunta sa akin. Natawa si Rowena. Hoy, hindi ako may pakala ng mga adult stuff sa maletang yun ha. Si Daphne ang nagsuggest na magbenta kami ng ganun. Akala ko nga nung makita kita sa resort, ikaw ang gumagamit ng mga yun eh. Pero malinaw na ngayon sa akin. At pati ang mga yun, binili niyo sa store namin? Oo, bahala na ang mga staff ko kung saan nila gagamitin ng mga yun. Grabe ang yaman ha. Nagtapon ka ng libu-libong pera para lang makuha ang gusto mo eh, no? Dahil kailangan. At dahil doon, nalaman ko na anak ko pala talaga ang kambal. Buena, hayaan mo sana ako magpakaama sa kanila mula ngayon. Oo na, halika na sa loob. Sumunod naman siya sa babae. Rain River. Tawag nito sa dalawa bago pumasok sa gate. Sinalubong sila ng kambal na parehong nakangiti. Nanay? Anong mga to? Lakip ang pag-asam sa mga mata. Pumuntay sa mga ito si Rowena. Masuyo nitong hinaplos ang buhok ng dalawa habang nakangiti. Alam niyo na mga anak, tama? Mahinang wika nito sa kambal sa basag na tinig. Totoo po ba? Si Manong po ang tatay namin, nanay? Tumingin pa si River kay Wayne. Naninikip ang dibdib na pumantay rin siya sa mga ito. Ngumiti siya sa kambal. Yes, I am your father. Yun ay kung okay lang naman sa inyo. Anyang pigil na huwag maiyak. Nagkatinginan ang kambal bago walang sabi-sabing niyakap siya. Pareho silang nabigla ni Rowena. Nag-uumpisa ng manginig ang buong katawan ni Wayne dala ng matinding emosyon. Nag-alinlangan pa siyang yakapin ng mga to hanggang sa napapikit siya at mahigpit na kinabig ang dalawa sa kanyang dibdib. At sa mga sumunod na sandali, tanging ang tahimik na iyakan nilang apat ang namayani sa paligid. May tatay na talaga tayo, Kuya River. Humihikbing wika ni Rain. Oo nga. Thank you po, tatay, kasi dumating ka na rin sa wakas. Lagi po kasi kaming nagpe-pray ni Rain na sana magpakita ka na po. Opo nga. Secret prayer po namin yun, tatay. Gaya po na secret din namin ni Kuya na nakita na po namin kayo sa picture. Baka po kasi magalit si nanay. Sang-ayon ni Rain at kumawala sa kanya. Tumingin ito kay Rowena. Nanay, sorry po kasi naglay kami ni Kuya. Napangiti si Rowena habang umiiyak pa rin. Pinahiran nito ang luha ng mga anak nila. It's okay, hindi galit si nanay. Naiintindihan ko kayo. Alam ko kahit hindi kayo nagtatanong, dama kong nananabi kayo sa presensya ng tatay niyo. Anito. Opo, minsan po kasi tinutokso kami sa school na putok sa buho daw po kami. Ani River. Sa narinig ay nakadama ng inis si Wayne. Sinong may sabi? Pinatulan niyo ba? Hindi po, tatay. Kasi bilin po ni nanay na wag kami makikipag-away sa ibang bata. Dapat daw lagi po kaming good para matupad po ang wish namin. Sagot ni Rain. Kaya po nagpaka-good kid po kami. Tama naman po kasi si nanay dahil natupad na po ang wish namin. Narito ka na po kasi, tatay. Sabi naman ni River. Muling yumakap kay Wayne ang dalawa. Niyakap naman niya ng mahigpit ang mga ito. Don't worry, hindi na mawawala si tatay. Mula ngayon, palagi lang ako nasa tabi niyo. Mahinang wika niya. Totoo po? Tanong ni Rain. Yes. Napangiti si Wayne nang mas humigpit pa ang yakap sa kanya ng dalawa. At nang lingunin niya si Rowena, umiiyak pa rin ito sa tuwa habang pinagmamasdan sila. Ilang araw nagpabalik-balik si Wayne kina Rowena. Hinahayaan naman niya ito dahil alam niyang sabik itong makasama sina Rain at River. Naipaliwanag na rin niya ang lahat sa kanyang mga magulang at kapatid na nasa Dubai. Hindi siya nagkwento noon nang umuwi siyang buntis, pero tinanggap pa rin siya ng mga ito.
At ngayong nagpakita na si Wayne, alam niyang kailangan ng malaman ng mga ito ang totoo. Naunawaan naman siya ng pamilya. Si Daphne, noong unay nagalit, pero kalaunan ay natauhan din. Ayon dito, tama lang na maayos sila ni Wayne pagdating sa mga bata. Pero sa pagitan nilang dalawa, matagal-tagal pa bago sila maging okay. Kuya, hindi ganyan. Dapat masculine ang lakad mo. Narinig ni Rowena na wika ni Rain sa kapatid nito. Nasa terrace ang dalawa at naglalaro, habang siya ay tinitingnan ang parating nilang orders. Nagdagdag na sila ni Daphne para hindi sila maabusan ng stocks. Tungkol naman sa naisip nilang adult item, hindi na rin nila itinuloy dahil maganda na ang takbo ng kanilang negosyo. Baka kasi masira pa sila sa kanilang mga customers. Ilang beses nang silang sumubok at di na naulit. Binenta lang nila ang mga samples nila na nakasama sa pinakyaw ni Wayne noong nakaraan. Yan, ganyan. Hindi ba itinuro na yan ni tatay? Sabi pa ni Rain. Na-curious si Rowena sa ginagawa ng dalawa kaya sinilip niya ang mga ito. Nakita niyang naglalaro ng model-modelan ang dalawa. Oh, dun naman kuya. Dun ka mag-pose. Mando ni Rain sa kapatid habang hawak nito ang luma niyang cellphone. Kinukuhanan nito ng litrato ang kapatid. Natawa si Rowena dahil hindi na maipinta ang mukha ni River. Halatang napipilitan lang itong gawin ang sinasabi ng kapatid, lalo't may wig itong suot. Pwede bang ibang game naman, kambal? Anito makaraan ng ilang saglit. Ano namang gusto mo? Lego na naman? Baril-barilan? Pang boys naman yun eh. Reklamo ni Rain. Ito, hindi ba pang girls to? Hindi naman ako girl. Boy po ako, Rain. May boy kayang model. Di ba sabi ni tatay bagay sa atin yung ginawa natin sa shop ni nanay at ninang? Kaya nga gusto niya rin tayong kunin eh. Sabi niya lang, hindi pa siya nakakapagsabi kay nanay. Napakunot ang noon ni Rowena sa pakikinig. Hindi pa nga malinaw sa kanya ang sinasabing yun ni Wayne at hindi niya alam na sinabi na pala nito yun sa kambal. Oo nga, pero magkaiba naman yun sa ginagawa natin. May costume yun. Tayo, ito lang. Inalis ni River ang suot na wig. Kuya! Makto ni Rain. Oy, tama na yan mga anak. Saway niya sa dalawa. Nanay! Sabay na wika ng mga to. Oh, bakit parang nagulat kayo? Ang lakas-lakas kaya ng mga boses ninyo. Nagkatinginan ang dalawa at asiwang tumingin sa kanya. Narinig niyo po ba ang sinabi namin, nanay? Ani Rain. Opo. At ano tong sinasabi ng tatay niyo, ha? Muling nagkatinginan ng kambal. Secret po kasi yun. Baka po kasi magalit kayo kasi nga po ayaw mo po. Sagot ni River. Napabuntong hininga si Rowena at nilapitan ng mga anak. Hindi naman sa magagalit ako. Ayaw ko lang ma-expose kayo sa mga tao. Alam niyo na, masyado kasi kayong maganda at gwapo. At kapag nakita kayo ng mga agent sa commercial, tiyak na uulanin si nanay ng tawag mula sa kanila. Hindi po ba may priority tayo? Malumanay niyang sagot. Dahil 7 taong gulang na ang mga ito, mas madali na sa kanyang paliwanagan ng dalawa. Matatalino rin kasi ang mga anak niya. Mana sa kanya. Opo, study first po. Sabay na sagot ng mga ito. Pero pwede naman po nating i-help si tatay sa business niya, hindi po ba nanay? Para po sa inyo ni Ninang, nag-help po kami ni Kuya. Hirit pa ni Rain. Napaisip sandali si Rowena. Alam niyang mababait ang kanyang mga anak. At alam niyang kapag sinabi ng mga itong tulong, gagawa ang mga ito ng paraan para mapapayag siya. Lalo na kung ang ama ng mga ito ang pinag-uusapan. Sige na po nanay, payag na po kayo. Promise sa inyong business lang po ni tatay kami magmumodel ni Kuya. Ani Rain na ninyugyug pa ang braso niya. Napailing siya. Gusto niyo ba talaga mga anak? Opo, chorus ng mga ito. Saka nanay, summer din po. Wala naman po kaming ibang ginagawa. Tapos sabi po ni tatay, naroon lang po sila ng team niya sa resort na malapit dito. Kaya di po kami mapapagod sa biyahe. Ani River. Okay, sige. Kung gusto niyo talagang tulungan ng tatay niyo, walang problema. Namilog ang mga mata ng dalawa. Yehey! Payag na si nanay! At nagtatalon pa ang mga to. Napangiti na lang si Rowena. Sige na, magbihis na kayo.
Po, saan po tayo pupunta? Tanong ni Rain. Sa tatay niyo sa resort. Ayaw niyo ba siyang i-surprise? Di ba gusto niyo po siyang i-help? Talaga po? Opo, makukulit kong kambal. Kaya sige na, magbihis na kayo. Yay! Thank you po, Nanay. I love you po. Ani Rain. I love you, Nanay. Sabi naman ni River. I love you both. O sige na, magbihis na kayo at maghanda ng damit niyo, okay? Utos ni Rowena. Okay po. Mabilis na pumasok ang mga ito sa kwarto. Si Rowena naman ay papasok na rin sana sa loob ng bahay nang makita niya ang kanyang amang si Mang Hector sa gilid ng kanilang bahay at inaayos ang mga tanim nitong gulay. Tay, aalis po muna kami. Paalam niya rito. O sige anak, narinig ko nga. Anito na hindi lumilingon sa kanya. Lumapit siya rito. Tay? Galit po ba kayo sa akin? Natigil ito sa pag-aalis ng mga damo at napatingin sa kanya. Galit? Bakit naman ako magagalit sa iyo, anak? Kasi po, na-disappoint ko kayo. Umuwi po akong buntis noon tapos wala pang asawa. Natawa ito. Ngayon mo pa talaga tinanong yan, Wengay. Siyempre, noong una, nakinanakit kami ng nanay mo. Pag-aaral lang sinabi mo kaya sa Maynila ka pumasok. Pero hindi na rin importante sa amin kung ano nangyari sa'yo noon. Ang mahalaga, anak, hindi ka naglihim. Kami pa rin ang tinakbuhan mo kahit alam kong takot na takot ka noon. Kaya nga wala ka narinig sa amin dahil naiintindihan ka namin ng inay mo. Nangilid ang mga luha ni Rowena. Hindi talaga niya natanong ang kanyang ama kung ano ang nararamdaman nito. Ang kanyang ina lang ang madalas nakausap niya. At noon niya napatunayan kung gaano kabait ang mga ito at kung gaano ka maunawain at mapagmahal. Alam niyo, Tay, ang swerte ko po. Anya sabay singhot. Dahil ba kami ang naging mga magulang mo? Opo. Maswerte din kami, anak. Dahil kayo ng Kuya Jello mo ang naging anak namin. Magkaiba man kayo, pero pareho kayong may paninindigan at pareho kayong mabubuting mga anak. Isa pa, kahit naman maaga kang nabuntis, tinapos mo pa rin ang pag-aaral mo. Hindi naging hadlang ang naging sitwasyon mo para tuparin ang mga pangarap mo. Kaya nga proud na proud kami sa iyo ng Kuya Jello mo. At alam mo ang pinakamagandang nangyari sa lahat? Ano po? Ang 2 bibo kong apo. Hindi yun mapapalitan ng kahit na anong yaman sa mundo, anak. Alam kong alam mo yan dahil isa ka ng magulang. Napangiti si Rowena. Salamat, Tay. Basta, tandaan mo, mahal na mahal namin kayo magkapatid at ang mga apo namin. Palagi mo ring tatandaan na nakasuporta lang kami sa lahat ng desisyon mo. Opo, Tay. Mahal na mahal din namin kayo. Ngumiti ito. Sige na at mukhang excited na yung dalawa na makita ang ama nila. Oo nga eh. Matagal siya nitong tinitigan. Nailang naman siya. Tay, bakit ganyan ka po kumakatingin? Wala anak. Baka kako, hindi lang naman si Rain at River ang nakakamiss kay Wayne. Ano pong ibig mong sabihin? Ikaw anak, baka namimiss mo rin siya. Tay naman, ano ba pinagsasasabi niyo? Aba, sinasabi ko lang ang totoong nakikita ko, Rowena. Sa inaraw-araw ni Wayne dito, hindi na mapuknat-puknat ang ngiti dyan sa mga labi mo. Abay, daig mo pa ang mga apo ko ah. Pulang-pulang pumadyak siya sa lupa. Tay, hindi po yan totoo. Parang batang baktol niya. Sus, wala namang masama kung mahal mo pa rin siya. Hindi ba sinabi niya sa'yo mahal ka pa rin niya? Opo. Ayun naman pala eh. Maano bang mag-usap na lang kayo ng maayos? Para saan bang magiging resulta nun? Hindi ba para din sa mga apo ko? Napailing na lang si Rowena habang pilit itinatago ang malakas na kabog ng dibdib. Saka na po siguro kapag handa na talaga ako. Sa ngayon ang ginagawa kong to ay para sa kambal. Wala na akong sinabi. Anito at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Si Rowena naman ay nagpaalam na rito at pumasok na sa kanyang kwarto para magbihis. May katotohanan naman ng sinasabi ng kanyang ama at hindi yun maikakaila sa mga kilos niya. Kaya lang, masyadong maaga para doon. Kailangan niyang makasiguro dahil kung mauulit lamang ang mga nangyari noon, hindi na lang siya ang masasaktan, kundi pati ang mga anak niya. At yun ang hindi niya hahayaang mangyari.
Sa Amihan Resort naman kung saan naroon sina Wayne at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagla-lunch meeting sila sa restaurant ng resort. Sir, pumayag na po ba si Miss Rowena? Tanong ni Miss Legaspi sa kanya. Napahagod sa kanyang noo si Wayne. I really can't open that right now. I'm starting to earn her trust. At ang sabi niya, hindi niya gustong ilagay sa spotlight ang dalawa. Ganoon po ba? Paano to? Palapit na ng palapit ang deadline natin. Huwag kang mag-alala. Kung hindi sila pwede, humanap na lang tayo ng iba. Sige sir, magtitingin din kami ng iba pang pamalit sa kambal. Sige, tapusin niyo na muna ang pagkain niyo. Ani Wayne. Nagsitanguan ng mga ito. Walang alam ang kanyang mga tauhan na anak niya sina Rain at River. Mas lalo kasi siyang ipipressure ng mga ito. Si Rowell pa lamang ang nasasabihan niya at inunahan agad niya itong itikom ang bibig. Na ginawa naman ito. Tatay! Anong matinis na tinig sa di kalayuan? Napalingon doon si Wayne maging ang kanyang mga tauhan dahil wala naman halos tao sa restaurant kundi sila. Rain, River. Walang pag-aatubiling tumayo siya. Nakalimutan na rin niyang sikreto pa rin ang pagiging ama niya sa dalawa. Tatay, namiss ko po namin. Ani Rain na agad nagpabuhat sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Natural itong malambing, parang si Rowena na nakatayo sa gilid nila. Namiss ko rin kayo. Ani Wayne sabay lingon kay Rowena. Nag-iwas naman ito ng tingin. Teka, bakit pala kayo narito? Kumain na ba kayo? Hindi pa po, tatay. Sagot ni River. Tatay, pumayag na po si nanay na mag-model kami ni kuya sa'yo. Wika ni Rain. Talaga? Tanong at baling niya kay Rowena. Oo, gusto ka raw kasing tulungan ng kambal, kaya hindi na ako nakahindi. Saka nangako naman sila na sa atin lang sila mag-model. Tama po si nanay, kasi ang priority po namin yung pag-aaral, tatay. Segunda ni River. Oh, thank you sa inyo mga anak. Thank you rin, Rowena. Welcome po, tatay. Anang dalawa. Tumango lang naman si Rowena. Sir, pasingit. Ani Rowell na naroon na pala sa tabi nila. Ay, hilig mo talagang mangagaw na eksena, no? Angil ni Wayne sa assistant. Hindi naman sa ganun, sir. Pero nagtataka na po silang lahat. Inuso nito ang iba pa niyang mga tauhan. Napahinga siya ng malalim bago lumapit sa mga ito. This is still a secret. But yeah, Rain and River are my twins. Twins namin ni Rowena. Surprise! Anyang nakangiti sa mga tauhan. Manghang napatingin ang mga ito sa kanila habang ang iba ay napasinghap pa. At ngayon, payag na si Rowena dahil na rin sa dalawa kong anak. Kaya sa kanila kayo dapat na magpasalamat. Sabi pa ni Wayne. Oh, ang sweet naman po nila. Ani Miss Legaspi. Yes, mana sa nanay nila. Anya sabay lingon kay Rowena na namumula na. Dumidiga, sir. Mahinang usan ni Rowell na sinamaan niya ng tingin. Kung payag na po sila, kailan tayo magsisimula, sir? Ani Miss Legaspi. Rowena? Tanong niya sa babae. Gusto ni Wayne na ito mismo ang magsabi dahil ayaw niyang pinangungunahan ito pagdating sa kambal. Kung urgent, siguro pwede ngayon na rin. Basta dun lang sa safe na lugar. Okay guys, narinig niyo yun? Kaya kumain na kayo at magiging busy na tayo mamaya. Ani Rowell sabay baling sa kanila. Kayo rin sir, ma'am. Kumain din po kayo para may energy kayo mamaya. Makahulog ang wika nito sabay kindat. Napailing na lang si Wayne bago pinaghila ng upuan ng mag-iina. Inasikaso niya ang mga to at kita niyang kilig na kilig ang kanyang mga tauhan. Si Rowena naman ay tahimik lang at hindi nawawala ang pamumula ng muka. Kilala niya ito. Hindi lang ito nahihiya, kundi kinikilig din, na ikinasiya ng puso niya. Pagkatapos nilang kumain, si Wayne na mismo ang pumili ng lokasyon katulong si Miss Legaspi at ang photographer nila. Ilang sandali pa, nagsisimula na ang photoshoot. At hindi alam ni Wayne kung sino ang may pakana sa kanyang mga tauhan, pero natitiyak niyang si Rowell yun. Dahil sa mga sumunod na sandali, nasama na rin sila ni Rowena bilang modelo ng pang-women at men's apparel. Wala naman siyang ipinadalang samples niyon, pero mukhang naunahan rin siya ni Rowell. Hindi naman inis si Wayne sa assistant. Natutuwa pa nga siya dahil ang taba ng utak nito. Hindi niya kasi naisip yun. Alright, magkaharap naman kayo sir ni Miss Rowena. Anong photographer? Ganito? Tanong ni Wayne bago humarap sa babae.
Dikit pa, sir. Dikit pa po kayo. Hawakan niyo po kaya sa baywang si Miss Rowena. Sinunod naman niya ito kahit dama niyang nanginginig na ang babae. Ganito ba? Kaunting dikit pa, sir. Yun bang pasweet ang dating na mga mata lang ang nag-uusap? Sabi ng photographer. Tumingin siya kay Rowena. Narinig mo naman, hindi ba? Try to relax a bit para hindi na tayo magtagal. Ani Wayne. Bakit kasi nasama pa tayo rito? Hindi ko nga rin alam eh. Hinapit pa ni Wayne si Rowena at puno ng pagmamahal na tinitigan sa mga mata. Yan, ganyan. Sige lang, sir. Tuloy niyo lang po yan. Wika ng photographer na hindi na nila alam kung nakailang flash na ang kamera. Basta kung anong sabihin nito, sinusunod lang nila. Oh, Reyna Trevor, sa gitna naman kayo ni nanay at tatay niyo. Nakaupo, cross legs at bahagyang nakatingala sa kanila. Kuha niyo ba? Sabi pa rin ng photographer. Opo! Sabay na wika ng kambal bago pumwesto sa ibaba nila. Great, ganyan nga kids. Ang galing niyo talaga. Oh, tayo naman kayo kids. Then mag-heart sign kayo ah. Walang patid naman doon ng photographer. Madali namang nakuha ng kambal ang lahat ng command nito na para bang matagal na yung ginagawa ng dalawa. Pwede bang mag-request po? Ani Rain na ikinatingin nila rito. Sure baby girl, ano yun? Anong photographer. Pwede po ba silang mag-post na nakakisi tatay kay nanay sa cheeks tapos kami po ni kuya nakatakip ang eyes? Para pong ganito oh. Iminwestra pa ni Rain ang gusto nitong mangyari. Aba, oo naman. Kaso depende yan sa nanay at tatay mo, princess. Napatingin sa kanila ang lahat. Si Wayne naman ay tiningnan si Rowena nang hindi na yata nawawala ang pangangamatis ng muka. Please, nanay! Sabay na wika ni na Reyna Trevor. Pinagdao pa ng mga ito ang mga palad na animoy nananalangin. Bumuntong hininga si Rowena. Sige na nga, matapos lang to. Anito. Yay! Sigawan ng kambal habang ang mga tauhan ni Wayne ay hindi na yata mabura ang matamis ng ngiti sa mga labi. Alright, ready. 1, 2, 3. Pagkabilang ng photographer ay hindi na nag-iisip pang idinampi ni Wayne ang mga labi sa nanlalamig na pisngi ni Rowena. Gusto niya sanang dalian lang yon, pero hindi niya magawa dahil unti-unting nagbabago ang temperatura ng pisngi nito. Nag-iinit na yon, kagaya ng kauna-unahang beses na halikan niya ito. Sa pisngi rin yun dahil siya ang first boyfriend ni Rowena. Kagyat na napapikit si Wayne at ninamnam ang bawat sandali. Hanggang sa marinig niya ang sigaw ng photographer. Mukhang sinulit mo naman. Ani Rowena na kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Napatingin doon si Wayne. At paano kung sabihin kong oo? Hindi ito nakainig kaya yumuko siya at bumulong sa punong tenga nito. And right now, I want to kiss you. To taste the sweetness I've been thinking about for almost a decade. Because Rowena, no one drives me crazy the way you do. Nanlaki ang mga mata nito at mabilis na lumayo sa kanya. Tila hinahabol ang paghinga. Tumikhim pa ito. Rain, halika na. Bihis na tayo. Bumaling si Rowena kay Miss Legaspi. Tapos na, hindi ba? Yes, Miss Rowena. Thank you po. Ngumiti lang ang babae dito bago hinila sa kamay si Rain pabalik sa loob ng villa kung saan nag-i-stay si Wayne. Iyon ang ginamit nilang dressing room. Mukhang nangangamoy balikan, sir ah. Ani Rowel, nakangisi. Ikaw na naman. Bakit ba lagi ka na lang sumusulpot? Isipin niyo na lang, sir, na anino niyo ako. Nga po pala, kailan mo ito ipapaalam sa mga magulang mo, sir? Pag-iiba nito sa usapan. Kausapin ko muna si Rowena at kapag ginawa ko yun, tigil-tigilan mo yung pagiging kabuti mo ah. Baka mabulilyaso pa. Sus, kailan ko ba naman kayo pinahamak, sir? Yung ngayon nga. Oo na. Salamat sa maganda mong ideya. Talaga, sir? Maganda ang ideya ko. Oo. Sige na, samahan ko muna si River. Anyway, nang matanawa ng anak sa gilid ng pool. Sige, sir. Hindi na nakauwi si Rowena at ang kanilang mga anak dahil nag-request ang kambal na doon matulog sa villa ni Wayne. Gusto raw siyang makatabi ng mga bata. Can't sleep? Anyway, nang puntahan si Rowena sa labas, nakaupo ito sa recliner chair na nakaharap sa Laguna de Bay. Hindi pa lang ako inaantok, sagot nito. Gusto mo nang maiinom? Juice? Hindi na. Thanks, nagpapahangin lang ako. Okay. Namayani ang katahimikan sa kanila. Pareho silang nakatingin sa malawak na lawa na ngayon ay nababalutan na ng dilim.
Tanging maliit na ilaw ng mga mangingisda ang kanilang natatanaw mula sa kinaroroonan. Rowena, Basag ni Wayne sa katahimikan nila. pwede ba ako magtanong? Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya. Kung tungkol sa nararamdaman ko, alam mo naman na ang sagot dyan, Wayne. Noon pa man, kayang-kaya mo na akong basahin. Napangiti siya, nakakita ng pag-asa sa narinig. Pero alam ko namang hindi ka pa handa. Hayaan mo, magaling naman ako sa paghihintay. At alam kong alam mo yan, Wena. Natawa ito. Alam mo na rin ibalik ang mga salita ko sa akin, ha? Well, I'm just trying to lift up the mood. You know, awkward pa rin tayo minsan. Tama ka naman. Muling dumaan ang katahimikan sa kanila bago muling nagsalita si Wayne. Siguro pagawa na rin kami dito ng resort. Agad-agad? Hindi naman. Gusto ko kasing mas mapalapit pa kina Rain at River. Pero kailangan mo munang pag-isipan ng desisyon mo. Hindi urbanized ang pakin. May sarili mo tong identity o uniqueness, pero hindi pa rin to kagaya ng pansol na may hot springs o sa pagsanhan. Naisip ko na yan, but this place existed here. Siguro gawin ko mas exclusive pa rito ang binabala kong resort para mga VIP members lang ang pwedeng maging guest. I'm sure magugustuhan nila yun, lalo na kung probinsya vibe at katahimikan ang hanap nila. Easy access pa dahil malapit lang to sa syudad. Well, magandang ideya nga yan. Nga pala, Wena, may ipagpapaalam sana ako. Pag-iiba ni Wayne sa usapan. Ano yun? Pwede ko bang dalhin ng kambal sa Maynila? O kaya, pwede ko bang dalhin dito ang pamilya ko para makilala sila? Saglit itong natigilan, pagkuway nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Wala namang kaso sa akin dahil alam kong kalaunan, mangyayari din yan. Talaga? Payag ka? Oo naman. Thanks, Wena. Pwede bang sa isang araw na? Hirit pa ni Wayne. Napakunot ang noo ni Rowena. Nagmamadali? Hindi naman. Ayaw ko na rin kasing patagalin pa ang lahat. Muli itong napabuntong hininga. Okay, ikaw ang bahala. Tiyak kong matutuwa ang kambal kapag nalaman nila to. Yun lang naman ang gusto ko, ang mapasaya sila. Saka, baka naman pwede rin akong humati sa gustusin nila. Makakatanggi pa ba ako dyan? Kilala kita, Wayne. Kapag ginusto mo, hindi ka tumitigil hanggat hindi nangyayari. Natawa siya. Kilala mo pa rin talaga ako. Ikaw rin naman sa akin. Nagtagpo ang mga mata nila at hindi alam ni Wayne kung tama ba ang ginagawa niya. Pero nakita na lamang niya ang sariling tinatangay palapit dito. At ganoon din si Rowena. Para bang may sariling isip ang mga katawan nila. Nang gahibla na lamang ang pagitan ng mga mukha nila, bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Pareho silang napaigtad at kagyat na naglayo. Tumayo si Rowena. Matutulog na ako, Wayne. Sige, dyan ka na. Madaling sabi nito na hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Inis na dinungkot na lamang ni Wayne ang kanyang cellphone. Napakunot ang noo niya nang makita ang ama niyang si Wilberto Montelibano ang tumatawag. Yes, Dad. Anya sa seryosong tinig. Nasa Laguna ka pa rin ba? Hindi mo pa ba titigilan ng paghahabol sa mga modelong yan? Kung ayaw nila, wag mo na lang silang kunin. Maotoridad na wika nito. Alam nitong may photoshoot sila dahil nga nakamonitor ito sa kanya. Hindi lang naman yun ang ipinunta ko rito, Dad. At ano? Ang mabuti pa, pumunta na lang kayo rito ni na Mommy at Winona. Natahimik ito sa kabilang linya. This is new, Wayne. What is it? Magpapakasal ka na ba? Not really, Dad. Pero kung papala rin, baka ganun na nga mangyari. At sino naman ang babaeng to? Kilala ko ba? You already heard about her before. Hindi ko lang naipakilala sa inyo dahil busy ako sa trabaho. At kayo. And? Basta pumunta na lang kayo dito sa isang araw or anytime. Napabuntong hininga ang ama. Alright, but you know that I don't like to play games, Wayne. Kaya siguraduhin mong ikasisi ako ang bagay na to. You will, Dad. Sure ako. Kumpiyansang tugon niya bago nagpaalam sa ama. Ilang saglit pang nanatili sa labas ng kanyang villa si Wayne bago pumasok sa loob. Napangiti siya nang makita ang mag-iinang tabi-tabing nakahiga sa malaking kama. Soon, we'll live on the same house. Si Rain, si River, at ikaw, Wena. Mahinang usal niya bago tumabi kay River at niyakap to. Naramdaman naman niyang sumiksik sa kanya ang anak kaya mas lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakayakap dito. Kinabukasan, maagang nagising si Rowena.
Napangiti siya nang makitang magkakayakap si Wayne. Nasa gitna ito ng kambal. Hindi niya napigilang pagmasdan ng mga ito ng matagal. Dama niya ang kung anong init na humaplos sa kanyang dibdib habang nakatingin sa mga ito. At hindi niya alam kung bakit ang saya-saya ng puso niya. Wala na rin ang bigat na matagal na niyang daladala sa dibdib. Para yung tinangay ng kahapon at isang panibagong araw ang sumalubong sa kanya. Maya-maya, maingat siyang tumayo at nagtungo sa banyo. Mabilis siyang naghilamos at nagtoothbrush. Pagkatapos, naisipan niyang maglakad-lakad sa labas upang bigyan ng kaunting privacy ang tatlo. Nang maayos na ang sarili, maingat siyang lumabas ng villa. Subalit, isang hindi inaasahang bisita ang nakasalubong niya. "What are you doing here?" Tanong ng walang iba kundi si Alina. May hila-hila itong maleta sa isang kamay, habang sa kabila naman ay naroon ang handbag nitong mamahalin. Napataas ang dalawang kilay ni Rowena sabay hinga ng malalim. "Mukhang wala ka pang alam," anya. "What do you mean by that?" "Si Wayne na lang ang tanungin mo, pero natutulog pa siya." "Natutulog? Paano mo nalaman?" Anitong halos bumukad na ang butas ng ilong dahil sa selos. "Dahil katabi ko siyang natulog. Gusto mo bang samahan kita sa villa niya?" "What? Hindi ba nag-asawa ka na?" Natawa si Rowena. "Hindi ako nag-asawa, Alina. Pero ikaw, akala ko ba ikinasal na kayo ni Wayne? Bakit katabi ko siyang natulog kagabi?" Sarkastikong tanong niya. Nawala ng kulay ang mukha nito. Pagkatapos, bigla na lang umigkas ang kamay nito, pero hindi yun tumama sa pisngi niya. "Enough, Alina." Anang malakulog na tinig ni Wayne na halatang bagong gising dahil gulo-gulo pa ang buhok nito. Nanlaki ang mga mata ng babae. "Wayne, anong ibig sabihin nito?" "Ikaw ang gusto kong tanungin, Alina. Bakit ka nagsinungaling noon, ha? Bakit sinabi mong may iba na si Rowena? At bakit mo sinabi sa kanya ikakasal na tayo?" Para itong natuklaw ng ahas sa narinig. Bumukadili ang bibig nito. Hanggang sa mapahagulgol na lang to. Huminga ng malalim si Rowena. "Siguro mag-usap na lang muna kayo, Wayne." "No, kailangan niya marinig na wala siyang hindi katiting na aasahan sa akin." Matigas nitong wika sa may tingin sa babae. "Noon pa man ay alam mong si Wena ang mahal ko, Alina. Na kahit naghiwalay kami, alam mong wala kang mapapala sa akin. Ikaw lang talaga tong ayaw sumuko. Pero ngayon, panahon na para malaman mong hindi mangyayari ang gusto mo. Dahil una, kapatid lang ang turing ko sa'yo. I can never love you because all this time, si Rowena lang talaga ang laman ng puso ko. Siya lang ang pakamamahalin ko hanggang sa aking huling paghinga. And yes, I will marry her someday at hindi mo ako mapipigilan sa bagay na yan." Lalong lumakas ang palahaw ng babae. Napalugong ko na lang ito sa stone pathway na madali namang dinaluhan ni Rowena. Kahit nag-uumapaw ang saya sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Wayne, hindi pa rin niya gustong makitang umiiyak ang babae. "I'm so sorry, Alina." Ani Wayne. Hinayaan lang nilang umiyak ito habang patuloy na hinahaplos ni Rowena ang likuran nito. Nang mahimasmasan si Alina, tumingala ito kay Wayne. I love you, Wayne." Tumingin to kay Rowena. "Pero alam ko noon pa man ay ikaw na talagang mahal ni Wayne. Nagbulag-bulagan lang ako at naging desperada. Kaya ako nagsinungaling noon. And now, I just want to say sorry for everything that I did. For hurting both of you. Matagal na rin naman akong kinakain ng konsensya ko. And I know, mahirap akong patawarin dahil sa laki ng naging kasalanan ko sa inyo. Hayaan nyo, hindi ko na kayo guguluhin. Promise." Anito. "Just keep your distance from us, Alina. Because I want to make everything right. For me and Rowena. Humanap ka ng lalaking kayang suklian ng pagmamahal mo. At wag na wag mong ipinipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo." Sunod-sunod na tumango ang babae. Luhaan pa rin. "Asahan mo, hindi na talaga ako magugulo. Aalis na rin ako ngayon." "Ipapasundo na kita sa chopper." "No, Wayne. Just let me be. From now on." "Sige, ikaw ang bahala." Inalalayan ni Rowena nang makatayo si Alina. Kimi itong ngumiti sa kanya. "Thank you. And I'm really, really sorry. I really just want both of you to be happy." "Salamat, Alina." Anya. Tumango lang ito at muling sumulyap kay Wayne. Pagkatapos, walang lingong likod na umalis, hila ang maleta nito. Muling binalot ng katahimikan ng buong paligid. Tanging mahinang ihip ng hangin at pagaspas ng mga dahon ang kanilang naririnig. Hindi agad nagsalita si Rowena. Nakatingin lang siya sa direksyong nilakaran ni Alina. Pinoproseso pa rin ang lahat.
Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol kini River at Rain? Mahinang tanong niya kay Wayne. Dahil ayoko nang dagdagan pa ang guilt na nararamdaman niya. She loved me in her own way. At ayokong gawing mas mabigat pa ang lahat para sa kanya. Doon lang siya napatingin kay Wayne. Matagal niya itong pinagmasdan at pansin niyang may kung anong nagbago sa mga mata nito. Hindi lang yun puno ng pag-iingat, kundi may halong pag-unawa na rin. Hindi talaga ako nagkamali ng lalaking minahal. Halos pabulong lang na wika ni Rowena. Napakunot ang noo ni Wayne. What did you say? Bahagya siyang napangiti. Kaya kita minahal, Wayne, dahil kahit nasasaktan ka, marunong ka pa rin umintindi sa nararamdaman ng iba. Hindi ito nakasagot. Sa halip, mas lumapit ito sa kanya at tumigil. 2 hakbang ang layo sa kanya. Kitang-kita ni Rowena ang pag-aalinlangan sa mukha nito na para bang aatras siya kapag umusad pa ito. Akala ko ba hindi ko pa handa? Tanong nito. Huminga ng malalim si Rowena. Napatingin siya sa langit. Saka muling ibinalik ang tingin sa lalaki. Hindi pa rin naman nga. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Pag-amin niya. Bahagya itong umiti. Thanks for your honesty, Rowena. Hayaan mo, susubukan ko muling maibalik ang tiwala mo sa akin para mawala ng lahat ng pag-aalangan at takot sa dibdib mo. Well, I'm looking forward to that. Sagot niyang hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. Nang sumunod na araw, dumating nga ang pamilya ni Wayne. Nagulat ang mga ito at napaiyak nang makita sina River at Rain. Hindi raw inaasahan ng mga ito na matagal na nag-e-exist ang inaasam na apo. Kaya laking pasasalamat na rin ng mga magulang ni Wayne kay Rowena dahil nagawa raw niyang palakihin ng maayos ang kambal. Ninais din ng pamilya ni Wayne na makausap ang mga magulang ni Rowena upang personal na humingi ng paumanhin at pagpasalamat, na agad namang tinanggap ng kanyang ama't ina. Naging maayos ang usapan ng mga ito at mabilis ding nagkasundo. Kaya ang isang araw na bakasyon sana sa pakil ng pamilya ni Wayne ay umabot ng 1 linggo. Halos ayaw na ngang umuwi ng mga ito, lalo na ang ama ni Wayne na tuwang-tuwa sa kambal. Sinamantala naman yun ni Wayne at inihayag sa ama ang plano nitong pagbili ng property roon, na agad namang sinuportahan ng matanda. Kaya makalipas ang 3 buwan, natapos na ang simpleng villa na ngayon ay tinutuluyan ni Wayne sa tuwing dadalawin si Rowena. Oh, andyan na ang suitor mo, Beshi. Ani Daphne na may halong panunodyo. Huh? Bakit ang aga naman yata ng dating niya? Tanong ni Rowena. Aba, bakit hindi na lang siyang tanungin mo? Oo na, ikaw na muna rito Nagbabalot kasi sila ng mga order. Oo, alam mo namang supportive ako sa love life mo, Wengay. Natawa si Rowena. Pero noon, kumakahindi ka, wagas. Noon yun, okay? Ayos na kami ni Wayne ngayon. Pero ito lang ang sa akin, ha? Kung paghihintayin mo siya, huwag namang sobrang tagal. Sige ka, baka mainip yan. Ikaw rin. Napailing na lang siya at iniwan na ito. Nilabas niya si Wayne na kagaya ng dati ay may dalang isang pumpon ng rosas at ang gwapo-gwapo nitong tingnan sa suot na pulang polo at asul na maong pants. Hi, flowers for you. Anito at iniabot sa kanya ang dalang bulaklak. Salamat. Bakit ang aga mo? Tanong ni Rowena. Hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. Nangako ako sa kambal na susunduin ko sila sa school Kaya pala. Upo ka. Anong gusto mo? Inumin? Sandwich? Ikaw? Namula si Rowena. Wala po ako sa option, pero... Pero? Anitong halatang kinabahan. Maupo ka nga muna. Naupo naman ang lalaki sa office table na naroon sa terrace nila. Siya naman ay naupo sa tapat nito. Bakit parang kinakabahan ako, Wena? Natawa siya. Kakabahan ka pa ba kapag sinabi kong sinasagot na kita? Ha? Napakurap-kurap ito. Napahalakhak si Rowena. Hindi nga. Totoo, Wena. Oo nga, totoo. Nung isang araw ko pabalak sabihin sa'yo kaso sabi mo hindi ko makakapunta dito. Sa pagkagulat ni Rowena, biglang tumayo si Wayne at nagtatalon. Yes! Sinagot na ako ni Wena my loves ko. Talaga? Humahangos na wika ni Daphne. Mukhang nagulantang sa pagsigaw ni Wayne. Oo, Daphne. Masayang wika ng lalaki. Napatingin sa kanya ang kaibigan. Oh, I'm so happy for you. Lumapit ito kay Rowena at niyakap siya. Akala ko talaga patatagalin mo pa, Beshi. Hindi na. Natakot kasi ako sa sinabi mo .
Bulong niya rito. Natawa ito. Ganon? Buti naman. Pinakawalan siya nito at tumingin kay Wayne. Siguraduhin mo lang talagang totohanan na to, Wayne, ha? Dahil kung hindi, nako, ako makakaaway mo. Opo, takot ko na lang sa'yo. Nagkatawanan silang tatlo. Pagkaway nagpaalam na si Daphne. Nang maiwan sila, kagyat siyang niyakap ni Wayne. Thank you, Wena, for giving me another chance and for trusting me again. Pangako, hindi ka naiiyak. Basag ang tinig na wika nito. Salamat, Wayne. Salamat. Pero aaminin ko, natatakot pa rin ako. Natatakot akong maulit ang lahat. Lalo na ngayon na hindi na lang ako masasaktan. Pero ayoko na rin takbuhan kung anong totoo. Pag-amin niya. Alam ko. At salamat. Salamat talaga. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Just don't promise me forever, Wayne. I won't. All I want is for you to stay with me and our kids. Hanggat kaya mo, huwag kang aalis. Nakikiusap na wika ni Rowena at nangingislap ang mga matang tiningala nito. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. I'm not going anywhere, Wena. I'll stay with you and our kids, just like what you wanted. Ngumiti siya at siya na mismo ang tumingkayad para maglapat ang mga labi nila. Gumanti naman si Wayne ng may kasamang pag-iingat. Para tuloy bumalik sila noong unang beses siya nitong halikan sa mga labi. Yun ang isa pa sa mga dahilan kung bakit niya minahal ang lalaki. He's gentle and he respects her. I love you, Wayne. Mahinang sambit ni Rowena nang maghiwalay ang mga labi nila. I love you too, baby. Tugon nito, hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. Ilang buwan nang lumipas at halos doon na tumira sa pakil si Wayne. Ayaw na ayaw kasi nitong nalalayo sa kanila, kaya kahit nakakapagod ng magpabalik-balik, wala itong pakialam. Masaya raw kasi ito sa tuwing nakakasama silang mag-iina. Isang Sabado, pumunta sa villa ni Wayne si Rowena. Natatawa siya habang nakamasid sa kambal na nagkukunwaring mga artista. Lights, camera, action! Ani Rain habang hawak ang maliit na kamera. Palimos po! Palimos po! Parang awa niyo na! Palimos po! Sabi naman ni River na may kasama pang pag-akto. Cut! Sigaw ni Rain. Kuya naman hindi naman okay yung facial expressions mo. Ang stiff pa rin. Hindi ko mukhang namamalimos. Ayoko na nga. Ang hirap mo namang sundin. Ang sungit mo pa. Paano ka magiging director niyan? Sagot ni River na nakasimangot. Kanina po bang project ang ginagawa natin? Hindi ba sa'yo? Sige na kuya, last na lang. Last na talaga ha? Oo nga. Mula umpisa ulit ha? Utos ni Rain sa kapatid. Maya-maya, mula sa likod niya ay marahang pumulupot na braso ni Wayne. Anong iniisip mo, baby? Bulong nito. Wala, masaya lang ako. Good. Maigi na yung sigurado ako kasi ayaw ko sa lahat na nalulungkot ang baby ko. Talaga ba? Lumingon siya rito. Opo, dahil ang dasal ko lang ay palagi kayong masaya ng mga bata. Pati na syempre ang malusog na pangangatawan at walang sakit. Napangiti si Rowena. Salamat. I love you, baby ko. I love you too. At napahagikik siya nang halikan ni Wayne ang tungki ng ilong niya. Uy, si nanay at tatay, loving. Tudyo ni Rain sa kanila. Sa kanila na pala nakatapat ang kamera nito. Natampal ni Rowena ang braso ni Wayne. Umayos ka nga, may nanonood oh. Ano naman? Nakasimangot na sagot ng kasintahan. Magtigil ka. Gusto mo bang may gumaganito sa anak mo? Aba, ibang usapan na yan. Binalingan nito ang anak. Rain, sweetheart, halika nga. May naniligaw na ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Anit ang biglang naging disiplinadong ama. Napailing si Rain. Tatay, wala po naniligaw sa akin. Saka kung meron naman po, hindi ko po i-entertain. Kasi po bata pa po ako. Isa pa, takot din sila kay kuya po. Good, tama yan. At ikaw, River, bantayan mong maigi tong kapatid mo ha. Wag na wag mo siyang padadapuan kahit sa langaw. Opo, tatay. Kakamot-kamot sa ulong tugon nito. Natawa si Rowena. Parang si River ang madaling tatanda sa ginagawa mo, Wayne. Aba, 24/7 ba niyang babantayan si Rain? Hindi lang si Rain. Siyempre, ikaw rin. Lalo na kapag wala ako. Usapan na namin yon, hindi ba, River? Opo, nanay. Tama si tatay.
We're going to protect you and Rain from the bad guys. Oo na, sige na. Maghugas na kayo ng mga kamay niyo para makamerienda na tayo. Kukunin ko lang ang pinalamig kong bilo-bilo sa loob. Ani Rowena. No baby, ako na. Dito ka na lang at mag-relax, okay? Kids, tara na sa loob. Tulungan niyo si tatay. Yes, sir! Panabay na sabi ng dalawa na ikinatawa niya. At habang papalayo ang kanyang mag-aama, dama ni Rowena ang nag-uumapaw na kasiyahan sa kanyang puso. Ganoon din ang pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng kahit na ano. Makalipas pa ang 6 na buwan, pagkatapos ng lahat ng sakit, kasinungalingan at mga panahong nawala sa isa't isa, pinili ni Rowena at Wayne na ipagpatuloy ang naudlot nilang mga pangarap noon. Hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi para na rin sa pamilyang binubuo nila. Sa isang intimate ngunit makabuluhang seremonya, ikinasal sila sa harap ng mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Kasama sina Rain at River, ang mismong dahilan kung bakit muli silang nagtagpo. At paglipas pa ng 1 taon, dumating ang isa pang biyaya sa kanilang mag-asawa. Isang batang babae na nagdala ng panibagong liwanag sa kanilang tahanan. Isang simbolo ng kabuuan, ng bagong simula, at ng pagmamahalang hindi na muling mawawala. Dahil pinili pa rin nilang magpatawad at bigyan ng ikalawang pagkakataon ng isa't isa. Indeed, love is sweeter the second time around. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.